Nagtrabaho ako sa customs sa loob ng 11 taon. Nakakita na ako ng pekeng powdered milk na may mga nakatagong droga at mga linang ng jacket na may mga sikretong compartment. Nakakita na ako ng lahat ng uri ng panlilinlang. Nang araw na iyon, pagkakataon na ng isang internasyonal na estudyante na dumaan sa security. Ordinaryo lang ang malita niya. Mukhang maayos naman ang lalaki. Iniskan siya ng x-ray machine nang walang nakitang kakaiba. Hindi ako napanatag. Hiniling ko sa kanya na buksan ang kanyang malita. Sa sekretong compartment, 3 bato ang nakahiga, kulay abo at maalikabok, ang uri na makikita mo kahit saan. Tinitigan ko ang mga ito ng 3 segundo. Walang imak, pinindot ko ang buton sa aking walkie-talkie at nagsalita ng isang code. Pagkalipas ng 10 minuto, nazara ang buong paliparan, 11 taon na ako sa customs. Sinira ng trabahong ito ang lahat ng aking pinakamalalaking pantasya, ngunit pinatalas din ito ang lahat ng aking likas na ugali. Nakakita na ako ng isang ina na nagtago ng mga kontrabando sa mga lata ng powdered milk. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nakita ko ang isang negosyante na nagtahi ng mga bangkos ng dolyar sa bulsa ng kanyang jacket. Ang kanyang tingin ay puno ng kasakiman. Nakakita rin ako ng isang binata na lumunok ng 12-dosenang kapsula, sinusubukang tawirin ang hangganan gamit ang kanyang katawan. Ang kanyang tingin ay puno ng pamamanhid. Sa loob ng 11 taon, napakaraming tingin ang aking nakita, at nagkaroon ako ng mga matang puro mata lang ang nakikita. Ngayon ay naka-duty ako sa Terminal 3, Inspection Booth 6 nanograms mga international arrival. 3:00 ng hapon na. Patuloy ang daloy ng mga tao. Isang binata ang nagtutulak ng isang pilak na malita patungo sa aking counter. Isang napaka-ordinaryong lalaki, nakaputing t-shirt, maong, at salamin na may itim na frame. Mukhang estudyante. Iniabot niya sa akin ang kanyang pasaporte na may bagong takip. Binuksan ko ito. Gao Yuan, 21 taong gulang. Pabalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Maligayang pagbabalik sa bahay. Tinatakan ko ang pasaporte at ibinalik ito sa kanya. Matatag ang kanyang kamay, maayos ang pagkakagupit ng kanyang mga kuko. Salamat. Magalang siyang ngumiti at itinulak ang malita patungo sa conveyor belt. Sandali lang, pakiusap, sabi ko. Huminto si Gao Yuan at lumingon sa akin. Sa kanyang mga mata, may maingat at makatwirang pagdududa. Ginoo, kailangan pong dumaan sa x-ray scanner ang inyong mga bagahe. Okay. Tumanggo siya nang hindi nagpapakita ng pagkainip. Inilagay niya mismo ang malita sa conveyor belt. Masyadong tama ang lahat, masyadong normal. Tiningnan ko ang screen ng monitor. Dumadaan ang mga x-ray sa malita, mga damit, mga libro, ilang pakete ng mga lokal na produkto, isang pangahit, malinaw, regular na mga imahe, walang kakaibang densidad o kainahinalang mga hugis. Ang kasamahan kong si Shaoli, na namamahala sa x-ray machine, ay sumenya sa akin ng okay. Hindi ako gumalaw. Nanatili ang aking tingin sa mukha ni Gao Yuan. Siya ay hindi gumagalaw, tahimik na naghihintay, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang kaliwang hinlalaki ay hindi namamalayan at mabilis na humahaplos sa pangalawang kasukasuan ng kanyang hintuturo. Paulit-ulit, ito ay tipikal na pag-uugali para sa mga nagsisikap na mapawi ang matinding panloob na tensyon sa pamamagitan ng paulit-ulit at kaunting paggalaw. Bakit ang isang malita ay tensyonado nang walang anumang problema? Ginoo, maayos ang iyong malita. Maaari ka nang umalis. Shaoli, tandaan mo ang katabi mo. Tumanggo sa akin si Gao Yuan at naghanda na kunin ang malita. Buksan ang malita. Hindi malakas ang boses ko. Pero oo, napakalinaw. Natigilan si Shaoli. Ang kamay ni Gao Yuan, na akmang kukunin na ang malita, ay tumigil sa ere. Sandaling tumigil ang kanyang ngiti, ngunit agad na bumalik sa normal. Mr. Gent, hindi ko sinabing walang problema. Nanatiling kalmado ang kanyang tono, ngunit ang kanyang kaliwang kamay, na hinihimas ang kanyang hintuturo, ay tumigil. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. Routine inspection, pakitulungan po. Tiningnan ko siya sa mata at inulit, buksan ang malita. Hinawakan ako ni Gao Yuan ng 3 segundo. Ibinaba niya ang kanyang mga talukap. Sige. Inilagay niya ang malita sa mesa ng inspection. Inilagay niya ang code at binuksan ito. Ang loob ng malita ay kasing linas at kasing ayos niya. Ang mga damit na nakatupi sa perpektong parisukat, nakaimbak sa mga vacuum-sealed na bag. Mga librong may patong-patong sa isang sulok.
Isinuot ko ang aking mga guwantes at sinimulan ang paghahanap. Kumuha ako ng sunod-sunod na damit, sinulyapan ang sunod-sunod na libro. Wala akong nakita. Sa tabi ko, ang ilang pasahero ay nagrereklamo na. Sa pag-iisip na nag-overwork ako at nagsasayang ng oras, mukhang hindi rin komportable si Shaoli, iniisip kung masyado ba akong sensitibo ngayon. Kahit isang mahina at halos hindi mapansing ngiti ang bumalik sa sulok ng mga labi ni Gao Yuan. Ito ay isang ngiti ng ginhawa. Hindi ko pinansin ang lahat. Inalis ko ng tuluyan ang laman ng malita. Pagkatapos, gamit ang aking mga buko-buko, dahan-dahan kong tinapik ang loob ng malita. Tapik, tapik, tapik. Napakahina ng tunog. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan si Gao Yuan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Kapalit nito, isang nakamamatay na pamumutla ang lumitaw. Buksan mo, sabi ko. Ano? Ang lihim na kompartamento sa malita. Isang beses na umangat ang Adam's apple ni Gao Yuan. Hindi niya alam na ang malita na ito ay may nakatagong kompartamento. Nagsimulang maging malupit ang kanyang boses. Tinatanong kita muli, buksan mo. Kumuha ako ng multi-tool screwdriver mula sa ilalim ng inspection counter. Tiningnan ni Gao Yuan ang kagamitang hawak ko. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Hindi siya gumalaw. Hindi na ako nagsalita pa ng kalokohan. Gamit ang patag na dulo ng screwdriver, ipinasok ko ito sa butas at pinilit itong idiin. Pumutok, bumukas ang plato, isang mahinang amoy. Tumagas ang pinaghalong dumi at langis ng makina. Pinunit ko ang buong plaka ng sasakyan. Sa nakatagong kompartamento ng malita ay may makapal na patong ng foam. Sa ibabaw ng foam, may 3 eksaktong guwang. Sa mga guwang ay may 3 tahimik na kulay abong bato na may talis-talis na gilid. Parang mga batong mapupulot mo ng basta-basta. Sa kahit saang pampang ng ilog, lumapit si Shaoli para tingnan ito, ang mukha ay puno ng pagkalito. Mga bato. Dahil dito, nagsimulang magbulungan din ang mga pasahero sa paligid namin. Sa isang nalilitong bulong, tila tuluyang nanghihina si Gao Yuan, nakasandal sa inspection counter. Hinihingal siyang nakatitig sa 3 bato, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko siya pinansin. Ang lahat ng aking atensyon ay nakatuon sa 3 batong iyon. Tinitigan ko sila ng 3 segundo. Pagkatapos ay inabot ko at kinuha ang isa. Ang bato ay malamig sa paghawak, mabigat ang tekstura, na may magaspang na ibabaw, kahit na may bahid ng ilang tuyong lupa. Itinaas ko ito sa aking mga mata sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng spotlight sa counter. Hinawakan ko ito at pinindot ang buton ng intercom. Tila nawala ang ingay sa buong silid ng inspection sa sandaling iyon. Matigas ang boses ko. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, nagsalita ako ng isang nakakode na parirala na tanging kami lang ni Kapitan Zunlei ang nakaintindi. Posisyon 6. Napakatigas ng bato. Nagkaroon ng isang segundo ng katahimikan sa walkie-talkie. Pagkatapos ay dumating ang matalas na mga salita ni Kapitan Zunlei. Roger. Pagkalipas ng 10 minuto, ang buong Terminal 3. Lahat ng pasukan at labasan ay ganap na nasilyuhan. Isang matinis na sirena ng alarma ang umalangaw sa kalangitan. Sa sandaling tumunog ang alarma, ang buong silid ng inspeksyon ay nagkagulo. Mga sigawan mula sa mga pasahero, iyak mula sa mga bata, at mga nagmamadaling anunsyo ng paglikas mula sa paliparan. Lahat ay nasa ganap na kaguluhan. Bumagsak si Gao Yuan sa sahig, namumutla ang mukha. Hindi ko siya inistorbo. Ang unang ginawa ko ay ibinalik ang 3 bato sa nakatagong kompartamento, tinakpan ang mga ito ng lock plate ng malita, at pagkatapos ay ikinabit ang pinakamataas na antas ng selyo sa malita. Nang matapos ang lahat ng ito, ang mga armadong pulis ng riot sa paliparan ay sumugod na at naglagay ng security cordon. Manatili kayong lahat sa inyong mga pwesto. Nilunod ng mga sigaw ng mga pulis na nagbabanta sa kaguluhan ang lahat. Si Kapitan Zunlei, kasama ang 2 kasamahan mula sa teknikal na departamento ng customs, ay naglakad papalapit sa akin ng may mahahabang at mabilis na hakbang. Ang kanyang ekspresyon ang pinakaseryoso na nakita ko sa kanya, ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok. Zunlei, ano ang sitwasyon? Hindi siya nag-aksaya ng oras sa mga hindi kinakailangang salita. Target, Gao Yuan, lalaki, 21 taong gulang, estudyanteng kakabalik lang galing ibang bansa. Itinuro ko si Gao Yuan, na nakahiga sa lupa. Kainahinala, ang 3 bato sa nakatagong kompartamento ng kanyang malita.
Itinuro ko ang pilak na malita. Ginamit ko ang code. Napakatigas ng bato. Mabilis na lumiit ang mga mata ni Zunlei. Napakatigas ng bato. Ang code na ito sa loob ng internal custom system ay katumbas ng pinakamataas na antas ng banta sa pambansang seguridad. Kapag ang alarma sa antas na ito ay na-trigger, nangangahulugan ito na maaaring mayroong smuggling na maaaring makasira sa mga pangunahing interes ng bansa. Ang kanilang autoridad na hawakan ang bagay na ito ay lumampas na sa saklaw ng customs. Kailangan na ipaalam agad sa Department of National Security, at sila ang pumalit. 7 taon na akong nagtatrabaho kay Zhang. Hindi ko pa nagamit ang code na ito dati. Alam niyang hindi ako magbibiro tungkol sa isang bagay na tulad nito. Sigurado ka ba? Bumaba ang boses ni Zhang Wei at naging bulong, 100%, sagot ko. Hindi na siya nagtanong pa. Agad niyang kinuha ang naka-encrypt na telepono at nag-dial ng numero. Ito si Zhang Wei mula sa Capital Airport Customs. I-activate ang protocol. Panzi. Protocol Terminal 3, Inspection Post 6, natuntun na ang target. Humihingi ako ng agarang tulong mula sa National Security Department. Pagkababa niya ng tawag, 2 kasamahan mula sa opisina ng paliparan ang nagbubuhat na kay Gao Yuan mula sa lupa at pinusesan siya. Ang pilak na malita ay inilagay sa loob ng isang espesyal na metal bomb-proof box. Ang lahat ay naganap ng may tensyonado at mahusay na ritmo. Sa loob ng wala pang 20 minuto, 3 itim na sedan ang dumating direkta mula sa espesyal na access point ng paliparan patungo sa parking apron. Isang grupo ng mga nakakatakot na tao na nakasuot ng itim na suit ang lumabas mula sa mga kotse. Sa unahan ay isang babaeng nasa edad 30, na may maikling buhok at matalas na titig na parang kutsilyo. Wala siyang suot na anumang nakikitang pagkakakilanlan. Ngunit nang sandaling lumitaw siya, lumapit ang security officer ng paliparan at yumuko sa kanya. Diretso siyang naglakad patungo sa Zhang Wei. National Security, Xiao Benjun, ang namamahala sa insidente. Ang kanyang boses ay malamig at matigas tulad ng kanyang titig. Customs. Zunlei, nasaan ang sospek at ang mga ebidensya? Tanong ni Xiao Benjun. Itinuro ni Zunlei si Gao Yuan, na sinamahan na ng mga espesyal na puwersa patungo sa isang armored vehicle, at ang metal na kahon, na nasa hiwalay na kustodiya. Sino ang unang nakatuklas nito? Napatingin si Xiao Benjun sa grupo. Ako iyon. Humakbang ako paarap. Nanatili sa akin ang tingin ni Xiao Benjun ng ilang segundo, na parang kinukunan niya ako ng X-ray. Ipaliwanag mo ang proseso. Maikling ikinwento ko ang buong proseso, mula noong dumating si Gao Yuan sa aking pwesto hanggang sa matagpuan ko ang mga bato, kasama na ang aking pagtatasa sa kanyang mga micro-expression at ang aking pag-inspection sa malita. Pinindot niya ang lihim na kompartamento at nakita ang mga bato. Pinutol ako ni Xiao Benjun. At pagkatapos ay direktang nagulat siya. Banta sa pambansang seguridad. Oo. Ano ang iyong batayan sa pagtukoy na ang 3 ordinaryong batong ito ay isang banta sa pambansang seguridad? Intuition. Sabi ko, intuition. Ngumiti ng malamig si Xiao Benjun, halos hindi may tago ang kanyang sarkastiko. Opisyal ng customs, tama ba? Alam mo ba na ang iyong intuition lamang ang nagpahinto sa buong paliparan ng kabisera? Alam mo ba kung gaano kalaking pagkalugi sa ekonomiya ang iyong dulot? Alam mo ba kung ilang internasyonal na flight ang inililihis sa ibang mga lungsod? Alam mo ba na kung ito ay lumabas na isang maling alarma, anong responsibilidad ang iyong papasanin? Parang mga bala ang sunod-sunod na mga tanong na bumuhos. Hindi ako umatras. Sinalubong ko ang tingin niya. Alam kong sinusugal niya ang kanyang karera at ang kanyang kinabukasan. Sa kanyang intuition, hindi ako sumusugal, sabi ko salita por salita, dahil nakakita ako ng lilang liwanag. Lila na liwanag. Kumunat ang noo ni Xiao Benjun. Sa ilalim ng isang partikular na anggulo ng matinding liwanag, may kislap ng mga hibla ng lilang liwanag sa ibabaw ng bato, napakahina. Pero nakita ko, nagsasabi ako ng totoo. Oo, iyon ang tunay na dahilan kung bakit ko inactivate ang maximum alert. 3 taon na ang nakalilipas, ang aking tagapagturo, ang dating pinuno ng customs, si Lina Aidon, ay namatay sa isang misyon sa pagkontrol sa hangganan. Sa misyong iyon, naharang nila ang isang bagong uri ng kontrabando na nagbalat kayo bilang karaniwang mineral. Kalaunan, sa isang internal briefing, nakita ko ang paglalarawan ng kontrabandong iyon.
Ang pangunahing materyal nito, sa ilalim ng isang partikular na pagpukaw ng liwanag, ay nagpakita ng isang natatanging larangan ng lilang liwanag. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang matigas na bato, ang password na iyon, at ang kasamang protocol ng Penny ay formal na itinatag. Wala pang 5 tao sa buong sistema ng customs ang nakakaalam ng detalyeng ito. Isa si Zhonlei sa kanila. Nang marinig ang violet light, nagbago rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malinaw na hindi alam ni Xiao Benjon ang panloob na impormasyong ito. Napatawa siya ng malamig. Violet light, opisyal ng customs. Hindi ka pa masyadong nakakabase ng mga nobela, itinuro niya gamit ang kanyang kamay. Dalhin ang ebidensya sa isolated analysis room. Ipasuri agad ito sa technical team. Dalhin ang suspect sa interrogation room. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa kanya. Oo, agad na kumilos ang mga tauhan niya. Si Kapitan Zhon. Humarap si Xiao Benjon kay Zhonlei. Kailangan ko ng isa sa mga interrogation room ninyo sa customs. Isa pa, itong si Officer Zuan, bago pa ako makagawa ng conclusion, ay hindi maaaring umalis ng paliparan at dapat ay laging available para sa investigasyon. Kasabay nito, tumalikod siya at umalis, ang kanyang mga takong ay tumatama sa sahig ng may matalas at matatag na tunog. Tinapik ako ni Zhonlei sa balikat, ang kanyang ekspresyon ay medyo komplikado. Fu Wangay, ikaw, kapitan, sumpa ko sa uniforme ko. Pinutol ko siya. Bamantong hininga si Zhonlei at wala nang sinabi pa. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang paghihirap. Itinalaga ako sa isang maliit na break room na may 2 espesyal na ahente na nagbabantay sa pinto. Hindi ko matingnan ang aking telepono o makontak ang labas na mundo. Lumipas ang oras segundo-segundo. Sa labas, papalubog na ang gabi. Naka-lockdown pa rin ang Terminal 3. Ang walang laman na parking apron ay kasing tahimik ng isang ghost town. Naiisip ko ang isang bagyo sa labas. Gayunpaman, ang aking puso ay kakaibang kalmado. Nagtiwala ako sa aking mga mata, at lalo na sa aking tagapagturo. Bandang hating gabi, biglang bumukas ang pinto ng silid pahingahan. Pumasok si Xiao Benjon. Mas malamig pa ang kanyang mukha kaysa dati. Halos hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang mga mata. Inihampas niya ang isang file sa mesa sa harap ko. Opisyal Fuan, mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag. Kinuha ko ang file. Ito ang paunang ulat ng pagsusuri mula sa teknikal na pangkat. Sumakit ang aking mga mata sa seksyon ng mga conclusion na nakabold. Ipinadala ang mga sample para sa pagsusuri, batch. Gold spectroscopy, pagsusuri ng mga bahagi, mga pagsusuri sa radyasyon na walang nakitang mga anomalya. Pangunahing bahagi, granite. Conclusion, mga karaniwang bato. Nag-ugong ang aking isipan. May tunog na umiikot. Paano ito posible? Tinanong ko si Gao Yuan ng 8 oras. Parang mga pinagkatama ng yelo ang boses ni Xiao Benjon. Mula simula hanggang katapusan, isa lang ang sinabi niya, kinalekta niya ang mga ito mula sa isang ilog noong siya ay naglalakbay patungong H. Maganda ang mga ito para sa kanya at dinala niya bilang mga souvenir. Ang kanyang social circle, ang kanyang pamilya, sinuri namin ang lahat mula itaas hanggang ibaba. Lahat ay malinis. Ngayon, iisa ang itinuturo ng lahat ng ebidensya. Yumuko si Xiao Benjon, inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa, at tinitigan ako. Nagsisinungaling ka ba? Hindi iyan totoo. Paos ang boses ko. At ang lilang liwanag. Gumamit ang aming teknikal na pangkat ng mga pinakamodernong kagamitan sa bansa. Ilang beses nilang sinuri ang 3 bato sa loob at labas at wala silang nakitang kahit isang lilang buhok. Muntik nang sumigaw si Fu Wangay, bibigyan kita ng 12 oras, mula ngayon hanggang tanghali bukas, para maglahad ng hindi maikakailang patunay na ang 3 batong ito ay banta sa pambansang seguridad, o kaya'y humarap sa korte militar dahil sa iyong intuition. At lilang liwanag, nalampasan natin ang pangunahing pagkakataon na makahuli ng malaking isda. Ngayon, pumunta ka sa piitan at pag-isipang mabuti kung paano mo mapapatunayang hindi ka isang baliw na naghahanap ng atensyon. Kumakabog ng malakas ang dibdib niya, halatang halos magalit na. Pumasok ang 2 espesyal na ahente at pinigilan ako, tig-isa sa magkabilang gilid. Hindi ako lumaban. Gulong-gulo ang isip ko. Imposible. Sigurado akong nakita ko ang lilang kislap na iyon, kapareho ng mga imahe sa internal report mula 3 taon na ang nakalilipas, ang isa kung saan ako nabigo. Kinulong nila ako sa isang selda na walang bintana,
tanging kama na bakal ang naroon sa silid. Umupo ako, pinipilit ang sarili kong kumalma, paulit-ulit na inaalala ang nangyari ng hapong iyon. Si Gao Yuan, ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga kilos. Teka, ang kanyang kaliwang kamay, ang pagkuskus sa pagitan ng kanyang mga daliri. Bigla akong may naalala. Nang buksan ko ang lihim na kompartamento at makita ang mga bato, umabot sa sukdulan ang kanyang tensyon. Pero nang kunin ko ang mga bato at sindihan ang mga ito gamit ang hypo-red flashlight, ang kanyang ekspresyon, bukod sa takot, ay tila may iba pang pinapakita. Ano iyon? Pinaikit ko ang aking mga mata, at mabilis na hinanap sa aking memorya ang imaheng iyon. Oo, ginhawa. Nang makita niyang gumagamit ako ng regular na flashlight para sindihan ang mga bato at wala akong nakitang anumang anomalya. Gamaan ang ekspresyon niya ng sandaling iyon. Ano ang ikinatutuwa niya, na hindi tama ang ilaw na ginagamit ko. Tumalon ako palabas ng kama. Tumakbo ako papunta sa pinto at isinara ito ng malakas. Abraham, gusto kong makita si Xiao Benjun. Kailangan kong suriin muli ang ebidensya. Alam ko kung saan nakasalalay ang problema. Bumukas ang pinto ng kulungan, at nakatayo si Kapitan Zhonlei sa harap nito. Pagod na pagod ang mukha niya. Namumula ang mga mata, malinaw na hindi siya nakatulog buong gabi. Kapitan, sumunod ka sa akin, putol niya, at tumalikod na para umalis. Sinundan ko siya sa isang mahabang pasilyo. Nabasa ko rin ang ulat ng technical team, seryosong sabi ni Zhonlei. Sa pagkakataong ito, masyadong lumaki ang bagay na ito, Kapitan. Hindi ako nagsisinungaling, mabilis kong sabi. Hindi ang mga bato ang problema, kundi ang liwanag. Anong liwanag? Sinuri ko ang internal report tungkol sa insidenteng iyon. Nabasa ko na ito ng mahigit 10 beses. May binanggit ang report. Ang lilang light field na iyon ay hindi lumalabas sa ilalim ng lahat ng pinagmumulan ng liwanag, tumutugon lamang ito sa isang napakakitid at espesyal na light band. Ang band na iyon ay isang optical range na matagumpay na nasubukan ng ating bansa at ganap na lihim noong panahong iyon. Ang mga kombensyonal na kagamitan sa pagtukoy ay hindi kailanman maaaring mag-adjust sa parameter na iyon. Huminto si Zhonlei. Lumingon siya at tinitigan ako. Gaano ka katiyak? 100%, matatag kong sagot. Natahimik si Zhonlei ng ilang segundo, kinuha ang kanyang telepono, at muling tinawagan ang naka-encrypt na numerong iyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya masyadong nagsalita, inulit lang ang eksaktong mga sinabi ko. Tila may katahimikan din sa kabilang linya. Bigyan mo ako ng 1 oras. Pagkaraan ng mahabang panahon, narinig ang malamig na boses ni Xiao Benjun. Hihintayin kita sa isolation testing room. Sa silid ng pagsusuri para sa paghihiwalay, ang kapaligiran ay napakakapal na parang malapit ng tumulo. Nakahandusay ang 3 bato. Hindi sila gumagalaw sa malinis na puting operating table. Ilang technician na may puting research vest ang nakatayo sa isang tabi, nakatingin sa akin ng may mga matang puno ng pagdududa at paghamak. Nakatayo si Xiao Benjun na nakakrus ang mga braso, sa ilalim ng anino ng isang sulok. Opisyal Zuan, maaari ka nang magsimula ngayon. Ang technician, kahit na halatang nag-aatubili, ay pumunta upang ihanda siya. Di nagtagal, isang precision instrument ang dinala. Ito ang pinaka-advanced na kaya naming gamitin sa buong sistema. Malungkot na sinabi ng technician, ang wavelength ay maaaring bumaba sa 200 nanometers. Sapat na iyan para sa iyo. Tumango ako. Lumapit ako sa instrumento, pinatay ang lahat ng conventional na ilaw sa silid ng pagsusuri, at lumipat sa ganap na kadiliman. Isa-isang namatay ang mga ilaw, nilubog ang buong silid sa dilim. Tanging ang mahinang berdeng ilaw ng screen ng kagamitan ang nagliwanag sa aking mukha. Huminga ako ng malalim at sinimulang ayusin ang wavelength. Simula sa 760 nanometer ng nakikitang liwanag, dahan-dahan ko itong ibinaba. Pula, kahel, dilaw, berde. Walang pagbabago sa 3 bato sa mesa. Nanatili silang kulay abo. Nagsimulang pagpawisan ang aking noo, at lalong lumakas ang pangungutya ng technician sa tabi ko. Alam ko iyon, purong teatro. Kumunat din ang noo ni Xiao Benjun, na parang malapit nang maubos ang kanyang pasensya. Hindi ko sila pinansin at ipinagpatuloy ang pagbaba ng wavelength, 400 nanometer sa ultraviolet range, 250 nanometer. Officer Fuan, tapos na ang oras mo. Parang hipnotiko ang boses ni Xiao Benjun.
Pinagninit-ngit ko ang aking mga ngipin at, gamit ang matatag na mga daliri, pinahit ang dial. Nang tumuro ang wavelength dial sa isang eksaktong marka, 3 nanometers. Ang numerong iyon mula 3 taon na ang nakalilipas sa ulat ng dating superior, ang numerong iyon na dumaan, na may label na isang experimental parameter. Natigilan ang aking kamay. Tumangala ako sa operating table. Ang himala ay naganap sa ilalim ng pag-iilaw ng espesyal na banda ng ultraviolet blue light na iyon. Ang 3 bato, na dating ganap na ordinaryo, ay tila tinurukan ng buhay. Ang kanilang mga screen ay nagliwanag ng hindi mabilang na masalimuot at pulang hibla. Sa loob ng mga bato, ang mga hibla ng lilang liwanag ay dahan-daang dumadaloy, maliwanag na parang ilog ng mga bituin, na nagbubuklod sa isang three-dimensional na network na napakasalimuot na hindi maisip. Hindi sila mga bato, kundi isang maliit na cosmos na binubuo ng purong liwanag. Sa isang iglap, ang buong laboratorio ng inspection ay nalubog sa isang nakamamatay na katahimikan. Lahat ay natigilan at walang imak sa harap ng pangitaing iyon, gaano man ito kaganda at kakilakilabot. Ang mga bibig ng mga teknisyan ay napakalaki na para bang itlog ang pagkakasya rito, at halos lumabas ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Diyos ko, ano ito? Sa isang sulok, biglang lumitaw si Zhao Benjun mula sa mga anino, mabilis na naglakad papunta sa operating table, at tinitigan ang 3 bato na tila nabuhay, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng paniniwala. Lumingon ang lahat sa akin, at nawala ang paghamak at pangungot siya noon. Sa halip, mayroong matinding pagkabigla at bahagyang panginginig. Paano mo nalaman ang tungkol sa frequency band na ito? Bahagyang nanginag ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Ito ang pangunahing sikreto ng optika ng bansa, Rinag. Ang naka-encrypt na telepono sa kanyang bulsa ay nagsimulang tumunog ng walang tigil. Sa sandaling iyon, si Xiao Benjun, na parang nagising mula sa isang kawalan ng ulirat, ay biglang nagsabi, "Ako si Chief Xiao Gaoyuan," pag-amin niya. Sa kabilang linya ay ang nagmamadaling boses ng kanyang kasamahan sa interogasyon. Ngayon lang, tuluyang gumuho ang kanyang psikolohikal na depensa. Sinabi niya na sa bansang H, siya ay nirecruit ng isang organisasyon. Ang organisasyong iyon ay nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng pera upang magdala ng 3 bato pabalik sa bansa. Sinabi niya na tiniyak sa kanya ng kanyang kontak na ang mga batong ito ay ligtas at walang instrumento ang makakadetect sa mga ito maliban kung ang mga ito ay naiilawan ng isang pangunahing sinag ng liwanag na may wavelength na 217.3 nanometer. Sinabi rin niya na ang lugar ng pagpupulong ay nasa. Bago pa matapos magsalita ang kasamahan sa interogasyon, nahulog ang telepono ni Xiao Benjun sa sahig. Sa isang malakas na suntok, agad na nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ko alam ang napakasimpleng frequency na kahit siya ay hindi alam. Hindi dahil mas mataas ang aking antas ng autorisasyon, kundi dahil ang impormasyong iyon ay nakuha 3 taon na ang nakalilipas kapalit ng buhay ng aking amo. At ilang sandali pa lamang ang nakalipas, muntik na niyang ipadala ang bayaning nakakuha ng clue na iyon gamit ang kanyang buhay sa isang military tribunal, na tinatawag siyang baliw. Sa buong nakahiwalay na inspection room, maririnig mo ang tibok ng puso ng lahat. Ang lilang Milky Way ay dumadaloy sa loob ng 3 bato. Tila isang multo mula sa ibang mundo na kinukutya ang kamangmangan ng tao. Ang mukha ni Xiao Benjun ay namutla mula sa pagiging mapatla, at pagkatapos ay mula sa pagiging mapatla ay naging isang komplikadong pamumula. Ito ay kahihiyan, ito ay pagkataranta, at isa ring pisyolohikal na reaksyon sa matinding pagkabigla. Hindi niya kinuha ang nahulog na telepono. Sinugod na ito ni Zhonlei para kunin at sumisigaw sa kabilang linya, "Nasaan ang tagpuan?" Sa National Digital Library, Mailbox 307, Section C, ikatlong palapag. Oras ng pagkikita. Ngayong 3:00 ng hapon. Wala pang 2 oras. Ibinaba ni Zhonlei ang telepono at tumingin kay Xiao Benjun. Xiao Benjun. Sa sandaling iyon, nakatingin siya sa akin ng may ekspresyon na ngayon ko lang nakita sa kanyang mukha. Ito ay may kasamang pagsisiyasat, pag-iingat, paghingi ng tawad, at kahit kaunting paggalang. Time niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabi sa isang matapang na boses, na tinutukoy ang aking dating kawalang galang at kay-abangan, "Humihingi ako ng paumanhin." Umayos siya ng pagkakatayo at yumuko ng malalim sa harap ko,
Isang mataas na opisyal mula sa Ministry of National Security na yumuyuko sa isang mababang opisyal ng Customs. Nakatitig sa kanya ang mga teknisyan at kasamahan mula sa Anti-Drug Brigade, walang imak. Hindi ako lumayo. Tinanggap ko ng natural ang kanyang paghingi ng tawad dahil alam kong hindi siya humihingi ng tawad sa akin, humihingi siya ng tawad sa aking tagapagturo, si Lenedon, na nagbuwis ng kanyang buhay 3 taon na ang nakalilipas upang dalhin sa amin ang lihim na impormasyong ito. Hindi ito ang oras para dito, mahinahon kong sabi. Mayroon pa tayong 1 oras at 50 minuto. Dahil doon, agad na napawi ni Xiao Benjon ang kanyang emosyon. Ang kanyang mga titig ay muling naging matalas na parang kutsilyo. Tama ka. Tumalikod siya at masiglang nagutos. Technical team, agad na isara ang 3 bato sa pinakamataas na antas ng energy insulating box at dalhin ang mga ito. Captain Zun, kailangan ko kayong agad na magtalaga ng inyong pinakamahuhusay na ahente para tumulong sa aming operasyon. Communications Group, ay connecte ninyo ako sa command center ng Municipal Traffic Directorate. Kailangan ko ng isang ganap na berdeng koridor mula sa paliparan hanggang sa National Digital Library. Dapat berde ang lahat ng traffic lights sa ruta. Action Group. Lahat ng tauhan, 1 minuto. Magtipon kayo sa ground floor. Destinasyon, National Digital Library. Oo, sabay-sabay na sagot ng lahat, tuluyang nag-alis ng kanilang dating kawalang sigla at pagkapagod. Kapalit nito ay isang euphoria bago ang labanan ng bomb alot. At ikaw, sabi ni Xiao Benjon, habang sa wakas ay tumingin sa akin. Kasamang Zuanay, alinsunod sa batas ng pambansang seguridad at mga espesyal na probisyon nito. Ngayon, sa aking kapasidad bilang pinuno ng pansamantalang espesyal na pangkat ng Ministry ng Pambansang Seguridad, pansamantala kitang kinukuha bilang isang espesyal na tagapayo sa pangkat. Mula sa sandaling ito, lalahok ka sa lahat ng aming mga operasyon hanggang sa malutas ang krisis na ito. Ang iyong opinyon ay direktang makakaimpluwensya sa aking mga pangwakas na desisyon. May problema ba? Wala. Sumagot ako ng tama. Pasulong. Pagkalipas ng 5 minuto, isang espesyal na convoy na binubuo ng 3 itim na Oni sedan at 2 customs assault vehicle ang tumunog ng malakas, parang isang itim na palaso na mabilis na bumabagsak sa espesyal na koridor ng paliparan. Nakaupo ako sa likurang upuan ng gitnang Oni. Sa kaliwa ko ay si Xiao Benjon. Sa kanan ko, si Captain Zunlei. Napakahirap huminga sa loob ng kotse. May hawak na naka-encrypt na tablet si Xiao Benjon at mabilis na nagbabasa ng kung ano. Inamin na ni Gao Yuan ang lahat, sabi niya nang hindi tumitingin. Isa lamang siyang mensahero, isang peripheral piece na binili gamit ang pera. Ang organisasyong nag-recruit sa kanya ay may codename na ARC, isang napaka-misteryosong transnational na organisasyon na hindi pa natin naririnig. Ang kanilang layunin ay ipuslit ang hilaw na materyales na ito sa ating bansa anuman ang mangyari. Hilaw na materyales, bulong ni Zunlei. Ano nga ba ito? Hindi ko alam. Umiling si Xiao Benjon, na nagpakita ng nagtatakang ekspresyon sa unang pagkakataon. Walang tala ng magaspang na bato sa database ng Ministry of National Security. Para itong bigla na lang lumitaw mula sa kung saan. Sinabi ni Gao Yuan na ipinaalam sa kanya ng kaban na ang batong ito ay isang regalo mula sa langit. Ang banal na susi na may kakayahang baguhin ang kaayusan ng mundo. Ang banal na susi. Tinitigan ko ang bintana habang mabilis na dumaan sa tanawin ng lungsod, at tumindi ang pakiramdam ng pagkabalisa. Naramdaman kong mas komplikado ang bagay na ito kaysa sa inaakala. Ano man iyon, sabi ko, binasag ang katahimikan sa kotse, hindi natin ito maaaring hayaang mahulog sa mga kamay ng taong nakasalamuha. Tumangala sa akin si Xiao Benjon, may bahid ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Sige. Sabi niya, isinasara ang kanyang tablet. Na-activate ko na ang highest priority capture plan. Ang buong National Digital Library ay parang lambat na nakahanda na para hulihin ang taong nakasalamuha. Basta't lumalabas siya, sinisiguro ko sa iyo, kahit isang langaw ay walang makakatakas. Ang convoy ay lumipad ng napakabilis, isang paglalakbay na karaniwang tumatagal ng mahigit 1 oras. Naikli ito sa 30 minuto dahil sa buong kooperasyon ng Departamento ng Trapiko. Alas 2:10 ng hapon, ang convoy ay gumawa ng isang magandang pag-alon at huminto ng tuloy-tuloy sa gilid na pasukan ng National Digital Library. Bumukas ang mga gate.
12-dosenang mga espesyal na ahente mula sa Ministry of National Security, na nakasuot ng itim na kagamitang pang-combat at mabibigat na armado, ay palihim na lumabas sa mga sasakyan na parang mga leopardo, mabilis na sumasakop sa lahat ng estratehikong posisyon. Inutusan din ni Zhonlei ang kanyang mga espesyal na ahente na harangan ang lahat ng labasan. Fuan, sumunod ka sa akin, sabi sa akin ni Xiao Benjun. Inakay niya ako sa isang nakatagong koridor ng mga tauhan diretso sa Central Security Monitoring Room ng library. Sa loob ng silid, 12 technician ang nakaalerto na. Sa dingding, isang malaking mosaic screen ang nagpapakita ng mga real-time na imahe mula sa daan-daang security camera sa library. Ulat, lahat ng pasukan at labasan ay kontrolado na. Ulat, ang Seksyon C sa ikatlong palapag ay naalis na. Lahat ng hindi autorisadong tauhan ay inilikas na. Ulat, ang pangkat ng sniper ay nasa posisyon na may maayos na visibility. Ang mga ulat mula sa bawat pangkat ay dumating sa pamamagitan ng mga headset. Nanatili si Zhao Benjun sa harap ng screen. Ang kanyang mga titig ay kasing lamig ng isang piraso ng yelo. Ngayon ay naghihintay tayo. Nakatitig sa screen. Alam ng hagdanan patungo sa Seksyon C sa ikatlong palapag na malapit nang sumabog ang isang tahimik na digmaan. Ang oras ay tumatakbo ng segundo-segundo. Alam niya na malapit nang sumabog ang isang tahimik na digmaan. Lumipas ang oras ng walang tigil. Sa silid ng pagsubaybay, tanging ang walang humpay na ugong ng mga kagamitan sa pagpapatakbo ang maririnig. Ang lahat ay naninigas, parang isang pana na handang iguhit. Ang elektronikong orasan sa dingding, ang mga pulang numero nito na parang mga countdown timer, ay kumakatok sa puso ng lahat. Dumating ang napagkasunduang oras para sa pakikipag-ugnayan, ngunit sa imahe lamang ng pagmamatsyag. Walang tao sa pasukan ng Zone C sa ikatlong palapag, walang tao na nakikita. Hindi pa lumilitaw ang target. Lahat ng koponan, manatiling alerto. Huwag kayong mag-alala, utos ni Zhao Benjun sa seryosong boses mula sa mikropono. Walang bakas ng pagkainip ang kanyang mukha, ngunit ang bahagyang mapuputing mga buko ng kanyang kamay, na nakahawak sa walkie-talkie, ay nagpapakita ng kanyang panloob na tensyon. Ako rin ay nakatitig sa screen. Mabilis na tumatakbo ang aking isipan. Ano kaya ang magiging itsura ng kabilang panig? Isang ahente na nakadamit ng maayos. O isang ordinaryong janitor. O baka hindi man lang sila personal na pupunta, ngunit manunood ng malayuan ng isang inosente at walang alam na tao. Para makumplito ang pag-uusap na ito, inilagay ko ang aking sarili sa kanyang kalagayan. Hindi napigilan ng analyst na magtanong sa mahinang boses. Kalye, malamig na putol ni Xiao Benjun. Naganap ang pagkakahuli kay Gao Yuan sa loob ng paliparan. Hindi maaaring lumabas ang impormasyon. Hindi alam ng kabilang panig na natuklasan na ang mensahero. Tiyak na darating ang isang propesyonal na organisasyon ng mga espesyaliya. Ang pagiging nasa oras ang pinakasimpleng katangian, maliban na lang kung hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin, maliban na lang kung ang konsepto ng kalaban tungkol sa pagiging nasa oras ay naiiba sa amin. Napadako ang tingin ko sa imahe ng ground floor ng library sa main screen. May mga taong papasok at paalis, maingay at masigla. May mga matatandang puti ang buhok, masiglang kabataan, mga magulang na nagdadala ng kanilang mga anak para magbasa. Tila normal ang lahat, puno ng pang-araw-araw na buhay. Kung ako ang kontak, ano ang gagawin ko? Hindi ako didiretso sa ikatlong palapag sa napagkasunduang oras. Palihim, masyadong halata iyon. Darating ako bago ang napagkasunduang oras. Mukha akong isang ordinaryong mambabasa, papasok ako sa library, hahanap ng tahimik na sulok, uupo, at magbabasa na parang isang patak ng tubig na natutunaw sa dagat. Pagkatapos, matapos makumpirma na ligtas ang paligid, tahimik akong pupunta sa tagpuan. Baka nasa loob na ako ng gusaling ito. Kasamang Xiao, bilisan mo, gawin mo ang sinasabi niya. Isang lalaking nasa edad 40 o 50 na nakasuot ng kulay abong jacket at salamin na may gintong gilid ang may hawak na kopya ng Faust sa Alemanya. Mukha siyang isang propesor o akademiko sa unibersidad na pumunta para kumonsulta sa mga materyales. Tingnan ng mabuti ang mga katangian ng mukha ng lalaking ito. Agad na nagbigay ng utos si Xiao Benjun. Pinalaki ang imahe, at pagkatapos ng isang teknikal na proseso ng pagpapatalas, naging malinaw ang mukha ng lalaki. Isang napaka-ordinaryong mukha,
Pinalaki at teknikal na naproseso, naging malinaw ang mukha ng lalaki. Isang ganap na ordinaryong mukha, na walang anumang natatanging katangian na, kapag nawala sa maraming tao, ay hindi na muling matatagpuan. Mag-imbestiga, agad na magsagawa ng paghahambing ng mukha. Gusto ko ang lahat ng kanyang datos. Oo, mabilis na nagsimulang i-proseso ang database ng pambansang seguridad. Ilang segundo ang lumipas, dumating ang resulta. Report, natagpuan ang ulo. Kian Wembo, 52 taong gulang. Propesor sa German Department sa Capital University, Food Supervisor, pinagmulan ng pamilya, mga koneksyon sa lipunan, lahat ay malinis, walang kahit isang kahinahinalang punto. Mayroon siyang long-term loan card mula sa National Digital Library. Pumupunta siya rito ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Ang kanyang mga gawi ay napaka-regular, isang perpekto at walang kapintasang pagkakakilanlan. Nasaan siya? Tanong ni Xiao Benjun, nang matagpuan siya. Ang kanyang huling kilalang lokasyon ay sa silid-basahan ng Agham Panlipunan sa 2nd palapag, malapit sa isang bookshelf. Ipadala mo sa akin ang iyong real-time surveillance image sa main screen. Pagbabago ng imahe. Malinaw na ipinapakita ng main screen si Profesor Con Embo na nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana. Kalmado siyang nagbabasa ng libro, ang sikat ng araw ay pumapasok sa salamin. Mukha siyang napakapayapa, napakapayapa. Sa harap niya ay isang umuusok na tasa ng tsaa. Perpekto ang lahat, parang isang painting. Masyadong perpekto. Perpekto. Parang isang pagbabalat kayo. May problema siya, mahina kong sabi. Tumingin sa akin si Xiao Benjun. Tingnan mo ang mga kamay niya, itinuro ko ang screen. Isang akademiko na nagbabasa buong taon. Ang kanyang mga daliri, dahil sa patuloy na pagbuklat ng mga pahina, ay dapat may makinis at pinong kalyo sa dulo ng kanyang hinlalaki at hintuturo dahil sa matagal na pagkikiskisan. Ngunit tingnan ang kanyang mga kamay. Sa larawan, itinataas ni Kanang Wembo ang tasa ng tsaa upang uminom. Mahahaba, malinis ang kanyang mga daliri, malalaki ang dulo, makinis ang balat, walang bakas ng kalyo. Hindi iyon kamay ng isang akademiko. Ang mahahaba at malinis na mga kamay na iyon, na may mapupunong dulo ng daliri at makinis na balat, walang bakas ng kalyo, hindi iyon mga kamay ng isang akademiko. Iyon ay mga kamay ng isang taong halos hindi kailanman humahawak ng mga librong papel at bihirang humawak ng panulat. Bukod pa rito, ang librong nasa harap niya, si Faust, ay hindi pa nabubuklat kahit isang pahina simula nang maupo siya. Halos 20 minuto na ang lumipas. Agad na nanigas ang mga mata ni Xiao Benjun. Atensyon, sniper team. Kinuha niya ang walkie-talkie sa malamig na boses. Harangan ang lugar ng pagbabasa ng Agham Panlipunan sa 2nd palapag. Alisin ang target na numero 17. Kapag gumalaw na siya, pinahihintulutan kitang bumaril para pumatay agad. Sa sandaling iyon, sa imahe ng pagmamatsyag, tila may naramdaman ang lalaking nagngangalang Kian Wembo. Isinara niya ang kanyang libro at tumayo. Inayos niya ang kanyang salamin, tiningnan ang kanyang relo, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan ngunit matatag patungo sa hagdan. Ang direksyon na kanyang tinahak ay eksaktong 2 palapag sa buong silid ng pagsubaybay. Pinigilan ng lahat ang kanilang hininga. Sa wakas ay kakagat na ang isda. Matatag ang mga hakbang ni Kian Wembo. Relax ang kanyang tindig, parang isang ordinaryong mambabasa na, pagod na sa pagbabasa, ay malapit ng baguhin ang kanyang paligid sa itaas. Umakyat siya sa hagdan ng paunti-unti. Nawala ang kanyang figure sa landing na nagdurugtong sa 2 at 3 palapag. Nang sumunod na segundo, sa imahe ng pagmamatsyag ng hagdanan sa 3 palapag, lumitaw ang kanyang figure. Nakarating siya sa 3 palapag. Ito ang Zone C, ang hangganan sa pagitan ng lugar ng pagbabasa at ng lugar ng imbakan. Ayon sa nakaraang plano ng paglilinis, dapat ay walang tao rito sa oras na ito. Huminto si Kian Wembo. Lumingon siya sa paligid, ang kanyang tingin ay nakamasid sa walang laman na pasilyo. Hawak pa rin sa kanyang mukha ang mabait at pino at matalinong ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng lawin. Sinusuri niya ang kanyang paligid, tinitiyak kung ito ba ay isang siguradong bitag. Sa silid ng pagsubaybay, isang nakamamatay na katahimikan ang namayani. Nakakuyom ang mga kamao ng lahat, natatakot na ang kahit kaunting tunog ay makapag-alerto sa lalaki sa screen. Tila umuusad ang oras. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Sa wakas,
Lumitaw si Kian Wembo upang tapusin ang kanyang tseke. Humakbang siya at dumiretso sa mga locker sa Zone C. Ang kanyang layunin ay napakalinaw. Mula sa locker number 307, hinugot niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang ordinaryong susi ng locker, kundi isang anti-gang susi na tanso. Ipinasok niya ang susi sa kandado ng locker 307. Aksyon. Ang boses ni Xiao Benjun, na parang isang bitik na glacier, ay sumabog sa tainga ng lahat bago tuluyang nawala. Mula sa dating walang laman na mga pasilyo, sa likod ng mga istant ng libro, sa loob ng mga tubo ng bentilasyon ng kisame, mahigit 100 itim na figure ang agad na sumilay. Sila ang mga piling ahente ng espesyal na operasyon ng Ministry of State Security, parang mga multo na ipinanganak mula sa mga anino, tahimik, ngunit mabilis na parang kidlat. Isang espesyal na electromagnetic pulse network ang bumaba mula sa kalangitan, binalot si Kian Wembo. Ilang barrels ng baril na parang lobo ang bibig mula sa lahat ng direksyon ay nakatutok sa kanyang ulo mula sa simula ng operasyon hanggang sa ganap na masecure ang target. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 5 segundo. Hindi pa nga tapos iikot ni Kian Wembo ang susi. Natigilan ang kanyang ekspresyon. Ang maskara ng isang pino at eleganteng iskolar ay tuluyang nabasag sa sandaling iyon. Sa lugar nito ay lumitaw ang matinding at medyo nakakatakot na pagkamangha. Isang nakakatakot na ngiti. Oo, nakangiti siya. Dahil mahigit 100 baril ang nakatutok sa kanyang ulo, naglakas loob siyang ngumiti. Xiao Benjun at ako. Nakarating na kami dala ang aming mga kagamitan mula sa pasukan ng hagdan. Kian Wembo, naaresto ka ba? Itinutok ni Xiao Benjun ang kanyang armas, nakatitig sa kanya. Hindi ito tiningnan ni Kian Wembo. Tumagos ang tingin niya sa lahat at damapo sa mukha ko. Kakaiba ang mga mata niya. Walang galit, walang takot, isang uri lamang ng tingin ng pagpapahalaga at pagkaaliw, parang isang mangangaso na nakatingin sa kanyang biktima. Ikaw ang galing sa customs, sabi niya, at ang boses niya ay ibang-iba sa dati. Paos, malalim, na parang kinakamot na metal. Ikaw ang nakakita. Hindi ako sumagot ng sandaling iyon. Tiningnan ko lang siya ng malamig. Kahanga-hanga, tumanggo siya, para bang pinupuri niya ako. Hindi ko inaasahan na sa bansang ito, bukod sa mga gwardya, sa mga matatandang iyon, ay may isang taong may katulad mong mga mata. Mukhang kailangan ng intelligence system ng art na i-upgrade. Ilayo mo siya, mahigpit niyang utos kay Obenjen. Agad na lumapit ang dalawang espesyal na ahente, sinuotan siya ng mga espesyal na guwantes, at hinalugog siya. Sinimulan siyang tapikin ng isa pang team at binuksan ang locker number 307. Walang laman ang locker, at ang natagpuan nila kay Kian Wembo ay napakasimple, isang pitaka na may ilang bank card at ilang pera, isang lumang Nokia phone na walang smart features, at ang kopya ng Faust sa Alemanya. Walang armas, walang lason, walang codebook, masyadong malinis para maging isang especially iya. Dalhin siya sa silid ng interogasyon. Sumenya si Xiao Benjun gamit ang kanyang kamay. Si Kian Wembo, na sinamahan palabas, ay naglakad palayo sa akin. Bigla siyang huminto, inilapit ang kanyang ulo sa aking tainga, at sa isang boses na tanging kaming dalawa lamang ang nakakarinig, bumulong ng isang pangungusap. Sinabi niya, kapag tumingin ka sa kailaliman, ang kailaliman ay tumitig pabalik sa iyo. Maligayang pagdating sa totoong mundo. Kasabay nito, ngumiti siya, at itinulak siya ng mga ahente pasulong. Agad na pinagpawisan ang likod ko. Isang matinding lamig ang umagos mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng ulo ko. Alam ng lalaking iyon na umiiral ako. Hindi siya lumapit para makipag-ugnayan. Mula nang pumasok siya sa library, maaaring ako ang target niya. Isa itong bitag. Isang nakamamatay na bitag na inihanda para sa akin. Mag-ingat. Matalas kong tugon, sabay sigaw sa mga ahente. Ngunit huli na ang lahat. Nang malapit nang itulak ang katawan ni Kian Wembo papasok sa elevator, ang kanyang leeg, sa isang anggulong hindi kayang maabot ng sinumang tao, ay marahas na pumihit, nabibitak, isang matalim na tunog ng mga bali na buto. Nabali ang sarili niyang cervical vertebra. Nanghina ang kanyang katawan, at ang mapang-uyam at matagumpay na ngiti ay nananatili pa rin sa kanyang mukha. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Natigilan ang lahat sa biglaang eksenang ito. Patay na. Ang tanging lead ay nagpakamatay mismo sa harap naming lahat.
At ito ay isang perpektong libro, walang anumang panloob na linang, walang marka, isang ordinaryong nakaprint na libro lamang. Ngunit nang marating ko ang huling pahina, ang aking mga pupil ay biglang lumiit. Sa ibaba ng pahina ng karapatang-ari, sa ibaba ng petsa ng paglalathala, may linyang nakasulat sa lapis, halos nabura, na may ilang malabong numero. Hindi ito mga numero ng pahina o kodigo, kundi mga coordinate, mga heograpikong coordinate ng North Latitude at East Longitude. Mga coordinate, mga heograpikong coordinate. North Latitude na ganito at ganyang degree, East Longitude na ganyan at ganyang degree. Kinuha ko ang copy ang iyon at ipinakita ito kay Xiao Benjun. Napunta ang tingin niya sa serye ng mga numerong iyon, at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Lokasyon, sabi niya habang malamig na lumingon, sumisigaw sa technician sa monitoring room. Subaybayan ka agad. Subaybayan ka agad ang mga coordinate na ito. Nagsimulang kumilos ang technical team ng buong bilis. Sa malaking screen sa dingding, agad na nagbago ang imahe sa isang malaking mapa ng satellite. Isang pulang tuldok ang kumurap sa mapa. Naglakad si Xiao Benjun sa harap ng screen at matamang nakatitig sa pulang tuldok na iyon. Nasaan ito? Nanginag ang kanyang boses nang hindi mapigilan. Mabilis na itinutok ng technician ang mapa. Ang pulang tuldok ay matatagpuan sa labas ng kabisera, sa gitna ng walang katapusang hanay ng bundok. Report, Chief. Ang mga coordinate ay nasa Kulon Mountains Biological Sciences Research Center. Ang boses ng technician ay naging hindi pangkaraniwang tensyon rin. Kunlun Mountains Biological Sciences Research Center, bulong niya sa sarili. Agad na namutla ang kanyang mukha. Marahas na nanginag ang katawan ni Xiao Benjun. Halos kailangan niyang sumandal sa mesa para manatiling tuwid. Kulon Mountains Biological Sciences Research Center. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pulang tuldok sa mapa na parang gusto niya itong batasin. Hindi ba't isang sikreto iyon na inabandona sa loob ng 10 taon? Isang base ng pananaliksik. Ang kanyang boses ay parang nagmumula sa isang kuweba ng yelo. Bakit nakaturo doon ang mga coordinate? Muling tumahimik ang buong silid ng pagsubaybay. Labis na nagulat ang lahat sa biglaang pagtuklas na ito kaya't hindi man lang sila nakapagsalita. Kunlun Mountains Biological Sciences Research Center. Ang pangalang iyon ay may kahulugan sa mga intern ng Departamento ng Pambansang Seguridad. Nangangahulugan ito ng bawal. Nangangahulugan ito ng mga nakabaong lihim. Nangangahulugan ito ng mga eksperimento sa matataas na antas na hindi alam ng publiko. 10 taon na ang nakalilipas, ang base na iyon ay isinara dahil sa isang biglaang aksidente at opisyal na idineklarang ganap na inabandona. Lahat ng kaugnay na dokumento ay inuri bilang pangunahing lihim ng Estado at permanenteng selyado. Hindi na ito maaaring banggitin. Ngayon, ang palatandaang ito na iniwan ni Qian Wembo bago siya namatay ay nakaturo ng eksakto sa Kunlun Mountains. Tiningnan ko ang mapa sa malaking screen. Ang pulang tuldok na napapalibutan ng mga bundok. Sinabi sa akin ng aking intuition na ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa aming inaakala. Fuwangay, biglang Xiao Benjun, ang pulang tuldok, ang aking intuition, ay nagsabi sa akin na ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa aming inaakala. Zuanai, biglang, Xiao Benjun ay lumingon at tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay muling tumatagos, ngunit sa pagkakataong ito ay walang pag-aalinlangan, tanging kumpiyansa lamang. Natatandaan mo ba ang misyong namatay ang iyong amo, si Lin Aidon, 3 taon na ang nakalilipas? Ang pangunahing kontrabando na kanilang naharaang noon, ano ang sabi sa ulat tungkol sa pinagmulan nito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nabanggit sa ulat na ang kargamento ay naharaang sa isang lihim na channel sa ibang bansa. Ngunit sa internal briefing, minsang sinabi ni Master Lin na, batay sa mga pira-pirasong pahiwatig na kanilang natunton, ang huling destinasyon ng panindang iyon ay nakaturo sa isang lihim na laboratorio malapit sa isang partikular na lokasyon sa Kunlun Mountains. Pagkatapos ko palang magsalita ay tuluyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xiao Benjun. Kinuha nila ang walkie-talkie at sinabing, Central, Urgent Report. Sa sandaling iyon, hiniling ng pinuno ng task force, si Xiao Benjun, ang agarang pag-activate ng pinakamataas na antas ng Emergency Response Plan, na nakatarget sa Kunlun Mountains Biological Science Research Center. Ang naiwan ni Kanang Wembo ay hindi lamang isang simpleng geographical na coordinate, ang naiwan niya ay ang Pandora's Box. Dali,
Makipag-ugnayan agad sa Air Force Command Center. Kailangan ko ng helicopter. Ngayon, agad na pakilyusan ang pinakamalapit na Special Operations Forces upang silyuhan ang lugar na nakapalibot sa Kunlun Mountains Biological Sciences Research Center. Ang buong lugar, walang sino man ang pinapayagang pumasok o lumabas. I-declassify ang lahat ng mga top secret na dokumento na may kaugnayan sa sentrong iyon at ipadala ang mga ito sa aking naka-encrypt na terminal. Oo, isang mabilis at agarang tugon ang dumating mula sa communications channel. Ang buong Ministry of National Security ay agad na na-activate. Ibinaba ni Xiao Benjon ang walkie-talkie, tumingin sa akin ng may nagyayelong mga mata, at sinabing, maaaring nahuli tayo sa isang maelstrom na lampas sa ating imahinasyon. Ang pagkamatay ni Kiang Guembo ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Bumalik ang kanyang tingin sa kumikislap na pulang tuldok sa malaking screen. Doon, tila, isang di nakikitang puwersa ang nagising. 10 minuto ang lumipas, isang military helicopter ang lumapag sa rooftop ng National Digital Library. Ang nakabibinging dagandong ng mga rotor nito ay dumadagandong. Sina Xiao Benjon, Zhang Lei, at ako ay sumakay sa helicopter. Sumara ang pinto ng cockpit. Diretso ang paglipad ng helicopter pataas sa kalangitan, parang isang napakalaking ibong mandaragit na bakal sa gabi, lumilipad ng buong bilis patungo sa bundok Kunlun, sa labas ng kabisera. Humagulgol ang hangin sa gabi. Nakaupo ako sa cockpit habang pinapanood ang pag-alis ng mga ilaw sa ibaba, ngunit lalong bumibigat ang puso ko. Muling umalangaw sa aking mga tainga ang mga huling salita ni Kiang Guembo. Kapag tumangala ka sa kailaliman, ang kailaliman ay tumitig pabalik sa iyo. Maligayang pagdating sa totoong mundo. Ano nga ba ang tunay na nakatago sa totoong mundong ito? Ang sentro ng pananaliksik sa aghampang biyolohiya sa bundok, Kunlun, Guani, ang pagkamatay ng amo. Ano ang koneksyon sa pagitan nila? Huminga ako ng malalim at kinuyam ang aking kamao. Isang malawak na kompleks ng mga gusali. Ang pangunahing katawan ay isang malakutan na kulay abong istrukturang konkreto. Sa labas, ang matataas na pader ay natatakpan ng barbed wire at mga surveillance camera. Ang buong base ay natatakpan ng masukal na kagubatan at mabatong bundok. Kung hindi alam ang pagkakaroon nito, imposibleng mapansin ang anumang nagkukubli doon. Lumapag ang helicopter sa isang kapatagan sa labas ng base. Pagkababa namin, isang malamig at mamasamasang hangin ang tumama sa amin. Ang lupa ay ganap ng nasa ilalim ng kontrol ng mga Special Operations Forces. Daan-daang armadong sundalo ng Special Forces ang nakatago na parang mga multo sa bawat sulok sa paligid ng base. Ang commander ay isang payat na lalaki na nasa edad 40 na ang codename ay Canlan. Mabilis niyang nilapitan si Xiao Benjon, binigyan ito ng isang karaniwang pagsaludo militar, at nagulat, Chief Xiao. Natapos na ng Special Squadron LAN ang deployment ayon sa plano. Sa loob ng 1 kilometro radius, lahat ng kainahinalang target ay naalis na. Wala pang natagpo ang anomalya sa loob ng base sa ngayon. Tumango si Xiao Benjon. Sige, tara na. Inakay kami ni Canlang patungo sa gate ng base. Ang mabigat na pinto na gawa sa metal ay mahigpit na nakasara, nababalot ng kalawang, na nagpapahiwatig na hindi ito nabubuksan sa loob ng 10 taon. Inilabas ni Xiao Benjon ang kanyang naka-encrypt na terminal. Ilang segundo ang lumipas, ang pinto na gawa sa metal ay kumatok at dahan-daang bumukas. Isang malamig at mamasamasang hangin, na amoy mo, ang lumabas. Sa loob, isang ganap na madilim na koridor. Sa kailaliman ng koridor, walang makita, na parang patungo ito sa isang hindi kilalang kalaliman. Sumenyas ang kulay abong lobo sa 2 sundalo ng Special Forces na magmanman sa unahan. Nakahanda ang mga machine gun, binuksan nila ang kanilang mga tactical flashlight, at 2 malalakas na sinag ang tumagos sa dilim. Nagliwanag ang mga ito sa koridor, at sa loob, walang tao, tanging isang kupas na karatula na, bawal lumabag, sa dingding. Sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, ipinahiwatig ni Xiao Benjon na dapat na kaming pumasok. Pumasok ang aming grupo sa base. Mas malaki ang loob kaysa sa hitsura nito mula sa labas. Nakahanay ang magkabilang gilid ng koridor sa mga nakasarang pinto ng laboratorio, bawat isa ay natatakpan ng mga makakapal na babala, biohazard, high-risk experiments, unauthorized, keep out. 10 taon ng kapabayaan ang bomb alot sa lugar na may mabahong amoy.
Ang mga dingding at tubo ay nababalutan ng makapal na patong ng alikabok. Tumubo pa nga ang lumot sa sahig. Bigla, huminto ang isa sa mga sundalo at itinuro ang isang malaking pinto sa kaliwa. May mga palatandaan ng sapilitang pagpasok ang pintong ito, sabi niya. Mabilis na lumapit si Xiao Benjun. Mukhang mas bago ang pintong ito kaysa sa iba, at ang kandado ay may halatang senyales ng pinsala. Sumenyas ang kulay abong lobo sa isang sundalo na sirain ang pinto. Boom! Isang malakas na kalabog. Sapilitang bumukas ang pinto. Sa loob ay isang maluwang na laboratorio. Sa gitna ng laboratorio ay nakatayo ang isang malaking tangke ng metal na pangkultura. Nakatayo ito roon ng tahimik. Sa loob ng tangke ay isang madilaw-dilaw na likido. Lumulutang na nakalubog sa likido ang isang bagay na may irregular na hugis, halos kapareho ng nasamsam namin sa paliparan. Isang bagay na halos kapareho ng orihinal na bato. Ngunit ang orihinal na bato sa loob ng tangke ng pangkultura na ito ay mas malaki, halos kalahating metro ang taas. Mukhang isang malaki at nakakatakot na tumor na lumulutang nang hindi gumagalaw sa amber na likido. At sa paligid nito, na konektado, ay hindi mabilang na mga tubo at alambre. Ang mga tubo at alambreng ito ay kalaunan ay nagtagpo sa isang malaking control console. Ang screen ng console ay naglabas ng mahinang berdeng liwanag. Nagpakita ito ng iba't ibang komplikadong biological data at mga pagbasa ng enerhiya. Ano ito? Tanong ni Zhonlei, habang pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang Adam's apple ay tumataas at pababa. Ang orihinal na bato ay buhay. Ang aking mga mata ay nakatuon sa napakalaking orihinal na bato sa loob ng tangke ng kultura. Hindi ito static. Ang ibabaw nito, sa napakabagal na bilis, ay dumaan sa isang banayad na alon, na parang humihinga. Grey Wolf. Lubusang nagbago ang mukha ni Xiao Benjun. Isara agad ang laboratoryong ito. Walang sino man ang pinapayagang lumapit. Suriin agad ang nakapalibot na hangin. Ang tubig, ang lupa. Kailangan kong malaman kung may panganib ng biological leak dito. Agad na nag-utos ang Grey Wolf. Mabilis na ikinabot ng mga sundalo ang security tape. Agad ding nagsuot ng protective suit ang biochemical detection team at pumasok sa laboratorio upang magsagawa ng mga pagsusuri. Lumapit si Xiao Benjun sa control console at sinimulang patakbuhin ito gamit ang kanyang mga kamay sa napakabilis na bilis. Ang kanyang naka-encrypt na terminal ay nakakonekta sa console. Isang napakalaking dami ng naka-encrypt na data ang nagsimulang lumipat. Boss, biglang bulalas ng isang technician. Lumabas na ang mga resulta ng detection. Hangin, tubig, lupa, lahat ay normal, ngunit ang instrumento ay nasa kanyang kamay. Ang mga pagbabago-bago ng enerhiya sa loob ng lab ay napakatindi, parang isang high-powered nuclear reactor. Ano ang patuloy na naglalabas ng enerhiya? Isang nuclear reactor. Ang isang orihinal na bato ay maaaring maglabas ng enerhiya ng isang nuclear reactor. Hindi ito kapani-paniwala. Biglang tumayo si Xiao Benjun mula sa console. Bumalik ang kanyang tingin sa napakalaking culture plate, ang kanyang mga mata ay mabigat sa grabidad. Ito ang layunin ni Qian Wembo. Napakahina ng kanyang boses. Hindi siya dumating para maghatid ng tatlong maliliit na hilaw na bato. Pumunta siya para i-activate ang malaking batong ito. Agad na nablangko ang aking isipan. I-activate ang napakalaking buhay na hilaw na batong ito gamit ang enerhiya ng isang nuclear reactor. Ano ba ito? At sa sandaling iyon, isang agarang alarma ang tumunog mula sa naka-encrypt na terminal ni Xiao Benjun. Ang isang orihinal na bato ay kayang maglabas ng enerhiya ng isang nuclear reactor. Hindi ito kapani-paniwala. Beep, beep, beep. Ibinaba niya ang kanyang tingin, at agad na namula ang kanyang mukha. Masama. Hindi ang mga heograpikong coordinate ni Qian Wembo ang huling destinasyon. Isa lamang siyang susi para ma-activate ang isang partikular na device. Ang Kunlun Mountain Biological Sciences Research Center ay isa lamang signal relay station. Ang tunay na destinasyon ay nasa mas malalim na bahagi ng Forbidden Zone na hindi pa natin nararating. Mas malalim pa. Muling natigilan si Zhonlei. Napuno ng takot ang kanyang tingin. Dito, ito ang limitasyon na maaari nating maabot. Higit pa rito ay ang maalamat na Forbidden Zone lamang. Doon, nakakamit ang pinakamataas na antas ng proteksyon sa bansa. Kahit ang mga mapa ay hindi available sa publiko. Hindi siya pinansin ni Xiao Benjun. Nanatili ang kanyang tingin sa mapa ng naka-encrypt na terminal.
Isang bago, mas nakatagong coordinate ang kumikislap doon. Ang coordinate na iyon ay matatagpuan sa malalim na ilalim ng lupa sa loob ng Kunlun Mountain Biological Sciences Research Center. Conlan, malamig niyang sabi, habang nakatingin kay kanan, tipunin agad ang lahat ng mga eksperto. Sa mga pampasabog, kailangan kong pasabugan mo ang daanan patungo sa restricted zone na iyon sa lalong madaling panahon. Naging seryoso rin ang mukha ni Conlan. Chief Xiao, malamang na hindi ito posible. Ang antas ng proteksyon ng restricted zone ay dinisenyo ayon sa pamantayan ng isang nuclear bunker. Kahit na may pinaka-advanced na mga pampasabog ng ating special squad, inaabot ito ng hindi bababa sa 20 oras para malusot ito, 20 oras. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Xiao Benjun. Wala tayong gaanong oras. Sinabi ni Gao Yuan na ang oras ng pagpupulong ay ngayon ng 3:00 ng hapon. Dumating si Qian Wembo sa library ng 3:00 ng hapon para maantala kami at bumilis ng oras. Pinasabog niya ang coordinate, na nagpagana sa tunay na intensyon ng hilaw na bato rito, na siyang magpagana sa pinakamalalim na Forbidden Zone. Kung hindi ako nagkakamali, ang aparato sa loob ng Forbidden Zone ay nagpapagana na. Bumalik ang kanyang tingin sa napakalaking hilaw na bato sa cultivation plate. Ang mga alon sa ibabaw nito ay nagsimulang bumilis, at ang maraming kulay na likido ay nagsimulang maglabas ng mahinang lilang liwanag. Ang malaking hilaw na batong ito ay isang energy converter, bigla kong sabi. Sinisipsip nito ang ilang enerhiya mula sa langit at lupa. At pagkatapos, sa pamamagitan ng coordinate na iniwan ni Qian Wembo, binago nito ito sa isang partikular na signal. Ang signal na ito ay gagamitin upang paganahin ang pinakamalalim na Forbidden Zone. Ang layunin ni Qian Wembo ay hindi ang kumuha ng mas maliliit na hilaw na bato, kundi ang magpadala ng isang bagay sa Forbidden Zone. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Xiao Benjun dahil sa aking mga salita. Tama, bigla niyang pumalakpak. Tama ka. Sa kaibuturan ng Forbidden Zone ay naroon ang isang mahiwagang bagay mula sa kalawakan, na natuklasan ng ating bansa sa maagang yugto. Ang bagay na ito ay inuri bilang isang sikretong bagay at tinawag na Divine Elixir. Sa simula, dahil hindi ito masuri, itinayo ang Clon Mountain Biological Sciences Research Center, at doon sinimulan ang mga lihim na investigasyon. Kalaunan, dahil sa isang hindi mapigil ang aksidente, kinailangan nilang iwanan ito. Ang tinatawag ni Kanang Wembo na Divine Elixir, ang regalo mula sa langit, ang tinutukoy niya. Ayaw ng organisasyon ng Arco ng mga hilaw na bato, ang gusto nila ay ang Divine Elixir. Ang mga hilaw na bato ang pinagmumulan ng enerhiya upang paganahin ang Divine Elixir. Si Gao Yuan ay isang mensahero lamang. Si Qian Wembo ang activator. Ang tunay niyang layunin ay gamitin ang enerhiya ng mga hilaw na bato upang kontrolin at gisingin pa ang Divine Elixir sa kaibuturan ng Forbidden Zone. Mukha ni Xiao Benjun. Pumasok sa Forbidden Zone. Sandali na nag-isip si Tanglan. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan si Xiao Benjun pagkatapos ng aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Upang maiwasan ang mga hindi mapigil ang aksidente sa loob ng Forbidden Zone, palihim kaming nagdisenyo ng isang emergency self-destruct passage. Kapag ang sitwasyon sa loob ng Forbidden Zone ay hindi na mapigilan, maaaring direktang ipasok ang mga high-energy na material sa daanang ito upang tuluyan itong masira. Ngunit ang daanang ito ay maaari lamang maging isang daanan. Ang mga nasa loob ng restricted zone ay hindi kailanman makakaalis. Bukod pa rito, ang loob ng daanan ay puno ng iba't ibang kakaibang mekanismo at nakamamatay na mga bitag. Hindi pa kami nagsagawa ng mga field test. Wala pang sino man ang aktwal na nakadaan dito. Agad na naging matatag ang ekspresyon ni Xiao Benjun. Dalhin mo ako roon, Chief Xiao, sabay na bulalas ni Nakang Lang at Zhang Lei. Hindi ka maaaring pumunta. Ikaw ang pinuno ng special team. Hindi ka maaaring sumugal ng ganoon. Ang sitwasyon sa loob ng restricted zone ay hindi alam, puno ng panganib. Ako ang pinuno, matigas na sabi ni Xiao Benjun. Ako lang ang may pinakamataas na antas ng pahintulot dito. Ako lang ang maaaring mag-deactivate ng lahat ng alarma at mga hakbang sa proteksyon. Ako lang ang maaaring mag-akay sa iyo papasok. Biglang tumingin sa akin si Zuanai. Ikaw, sumama ka sa akin. Kailangan ko ang iyong intuition. Kailangan ko ang iyong mga mata. Hindi ako nag-atubili. Sige,
Matatag at determinado ang aking tugon. Naunawaan ko na hindi na ito personal na bagay ko lamang. Ito ay para sa bansa, para sa bansa, para sa kaligtasan nating lahat. Isang kislap ng paghanga ang sumilay sa mga mata ni Conlang. Wala na siyang sinabi pa, tumalikod, at dinala kami sa isa pang nakatagong sulok sa loob ng base. May nakatayong isang pintong gawa sa metal, hindi maiiba sa isang ordinaryong pader, ngunit sa ilalim ng kontrol ng naka-encrypt na terminal ni Xiao Benjun, dahan-daang bumukas muli ang pinto. Sa loob ay may isang daanan na mas malalim, mas madilim, at mas malamig kaysa sa nauna. Sa pasukan ay isang pulang babala na may 4 na salita lamang, bawal pumasok ang mga nabubuhay. Huminga ako ng malalim at tumangala kay Xiao Benjun. Sinulyapan ko siya, ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang kalmado. Tara na, sabi niya, at ako ang unang naglakas loob na tahakin ang landas na iyon na walang babalikan patungo sa Forbidden Zone. Sumunod ako ng malapitan. Si Zhang Liilan, kasama ang iba pang mga sundalo ng Special Forces, ay nanatiling nagbabantay sa pasukan ng daanan. Tandaan, bago magsara ang daanan, ang boses ni Xiao Benjun ay nagmula sa loob. Ano man ang mangyari, nang walang utos ko, walang sino man ang maaaring lumapit sa Forbidden Zone kahit isang hakbang. Ang sino mang susuway ay papatayin ng walang awa. Dahan-daang sumara ang pintong halwang metal sa likuran namin, na nag-iwan sa amin na lubos na nakahiwalay sa hindi pamilyar na kadiliman na ito. Tanging ang pagtibok ng aking sariling puso at ang lalong matinding amoy ng kamatayan ang naririnig. Ito ang bawal na lugar. Ito ang tinatawag ni Kanang Wembo na totoong mundo. Ano na ngayon ang naghihintay sa amin? Isang nakamamatay na katahimikan ang namayani sa pasilyo. Ang pintong halwang metal sa likuran namin ay lubos na naghiwalay sa amin. Naputol mula sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, ang kadiliman, tulad ng makapal at malagkit na tinta, ay bumabalot sa amin mula sa lahat ng direksyon, malamig at mamasa-masa, na may kakaibang amoy, pinaghalong kalawang at alikabok ng metal. Binuksan ni Zhao Benjun ang isang tactical flashlight. Isang sinag ng malakas na puting liwanag ang tumagos sa kadiliman na nanatiling hindi nagbabago sa loob ng 10 taon. Kung saan naaabot ng liwanag, isang makitid at malalim na pasilyo na walang nakikitang ilalim ang makikita. Ang mga dingding ay hindi gawa sa konkreto, ito ay isang madilim, kumikinang na parang pilak na metal na hindi katulad ng anumang nakita ko noon, na may napakakinis na ibabaw, walang tahi, na parang ang buong pasilyo ay hinukay mula sa isang napakalaking piraso ng metal. Ito ang pinakamataas na grado ng halwang metal pang-militar mula 10 taon na ang nakalilipas. Medyo hangkag ang boses ni Xiao Benjun sa walang laman na pasilyo. Sa teorya, kaya nitong tiisin ang epekto ng isang maliit na pagsabog ng nuclear, sabi niya habang hinuhugot ang isang pistola mula sa kanyang baywang at mahusay na tinatanggal ang pagkakakabit ng safety. Manatiling malapit. Mula ngayon, nasa mataas na alerto tayo. Ang sino mang hindi nakikilalang nilalang ay maituturing na isang pag-alit na target. Tumanggo ako at itinulak ang aking pandama hanggang sa limitasyon. Ang aking mga mata ay nasasanay na sa dilim. Kahit wala ang liwanag ng aking flashlight, halos hindi ko maaninag ang mga balangkas. Ang aking intuition, tulad ng isang ganap na gumaganang radar, ay sinuri ang bawat pulgada ng espasyo. Mahaba ang pasilyo. Naglakad kami ng halos 5 minuto. Sa ilalim ng aming mga paa, ang sahig ay gawa sa parehong metal. Ang bawat hakbang ay nagdulot ng matalim at nag-iisang alingawngaw. Tapik, tapik, tapik. Ang tunog na iyon ang tanging himig dito. Bigla, kumabog ang aking puso ng walang dahilan, at isang matinding pakiramdam ng panganib ang sumulpat sa harap ko. Tumigil. Sigaw ko ng walang pag-iingat at hinawakan ang braso ni Xiao Benjun. Mabilis na tumugon si Xiao Benjun. Sa sandaling magsalita ako, huminto na siya. Itinuro ni Beryl ang harapan, ang kanyang katawan ay mahigpit na parang pana. Anong problema? Mahina niyang tanong. Mayroon bang anumang bagay sa unahan? Sagot ko, medyo tuyo ang aking boses. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit napakadelikado nito. Itinuro ni Xiao Benjun ang sinag ng flashlight na nagliwanag sa pasilyo. Sa kabila, sa dulo ng pasilyo, nanatiling walang laman ang pasilyo, walang kakaiba. Sigurado ka ba? Oo naman. Napatitig ako sa dilim sa harap ko, may malamig na pawis na tumutulo sa noo ko.
Ang pakiramdam ng panganib ay lalong tumindi, na parang may isang di nakikitang mata sa dilim na malamig na nagmamasid sa amin. Hindi na muling kinwestiyon ni Xiao Benjon ang aking paghatol, kinuha ang kanyang tactical vest. Inilabas niya ang isang maliit na fluorescent rod, tinimbang ito sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ang mga metal na dingding, kisame, at sahig ay agad na nagliwanag ng hindi mabilang na sinag ng pulang dugong liwanag. Ang mga nagkikislapang sinag na iyon ay nagdugtong sa isa't isa, na bumubuo ng isang malawak, immortal, at three-dimensional na network ng laser sa loob lamang ng ilang segundo. Ang fluorescent rod na nahulog sa sahig ay agad na hiniwa ng mga tahimik na pulang laser sa hindi mabilang na maliliit na partikulo, na walang iniwang kahit isang butil ng alikabok. Sabay kaming napabuntong hininga, ang aming mga likod ay basang-basa ng malamig na pawis. Kung gumawa pa kami ng isa pang hakbang, ang aming kapalaran ay magiging katulad ng sa rod na iyon. Naglaho ng walang bakas. Infrared shot. Isa itong laser network, sabi ni Xiao Benjon nang nanginginig ang boses niya sa takot. Ito ang pinaka-advanced na defensive system ng hukbo. Kapag na-activate na, walang buhay na nilalang ang makakadaan dito. Tumingin siya sa akin, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Paano mo nalaman? Intuition, ang tanging nasagot ko. Ang laser net, pagkatapos ng pagkislap ng halos 3 segundo, ay tahimik na naglaho. Ang pasilyo sa harap namin ay muling dumilim, na parang walang nangyari, ngunit alam naming pareho na naroon pa rin ang nakamamatay na lambat. Naghihintay sa susunod na nanghihimasok. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Dapat may operating pattern ang sistemang ito, sabi ni Xiao Benjon, habang sinusubukang pakalmeyan ang sarili. Alinman sa isang takdang oras o isang partikular na deactivation password. Wala tayong password. Maaari na lang tayong maghintay, hintayin na maubos ang enerhiya nito o mahanap ang oras ng pagsara nito. Kaya tahimik kaming naghintay sa dilim. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Hindi na muling lumitaw ang nakamamatay na lambat na iyon. Kakaiba. Kumunat ang noo ni Xiao Benjon. Ang mga kombensyonal na sistema ng depensa na nakakatipid ng enerhiya ay karaniwang nag-a-activate sa pulse mode. Hindi sila maaaring laging naka-standby. Maliban na lang kung, tila, may naisip siya. Maliban na lang kung ang mekanismo ng pag-activate nito. Hindi ito isang gumagalaw na bagay. Mula sa kanyang bulsa ay may kinuha siyang ibang bagay. Sa pagkakataong ito ay isang maliit na metal na globo. Hindi niya ito itinapon, ngunit dahan-daang inilagay ito sa lupa at pagkatapos ay dahan-daang itinulak ito pasulong gamit ang kanyang paa. Tahimik na gamulong ang metal na globo sa makinis na sahig, 1 metro, 2 metro, 3 metro. Walang nangyari, tanging ang metal na globo lamang ang tahimik na gumugulong sa makinis na sahig, 1 metro, 2 metro, 3 metro. Walang nangyari. Lalong naging malungkot ang mukha ni Xiao Benjon. Hindi ito infrared detection, ni vibration detection. Kaya, ano ang loika ng pag-activate nito? Tinitigan ko ang metal na globo na gumugulong sa dilim. Isang nakakabaliw na ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Tunog iyon. Napabulalas ako. Tunog ang nagpapagana nito. Ang fluorescent stick mula kanina. Mahinang ingay ang ginawa nito nang bumagsak ito. At ang metal na globo na ito ay solid. Halos walang tunog itong ginagawa habang gumugulong. Kahit ang paghinga at tibok ng puso. Oo, halos imposibleng misyon ito, ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Nagkatinginan kami, at sa aming dalawang mata, nakita namin ang isang kislap ng determinasyon. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay binagalon ang aking paghinga sa pinakamababa, bumagal din ang aking tibok ng puso. Parang dalawang multo, hakbang-hakbang, napakabagal, pumasok kami sa lugar na iyon na nababalot ng kamatayan. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa talim ng kutsilyo. Nakatuon ang lahat ng aking atensyon sa aking mga yabag at paghinga, natatakot na makagawa ng kahit kaunting ingay. Tila mabagal ang oras, ang maikling distansya na 100 metro. Inabot kami ng kalahating oras bago ito nalakbay. Nang sa wakas ay lumabas ako mula sa lugar na iyon, natuklasan kong basang-basa ng pawis ang aking combat suit. Nakarating kami. Nakadaan na kami sa ilalim ng karit ng kamatayan. Hindi pa lumilitaw ang saya ng pagkaligtas. Sa dulo ng koridor, isang pinto ang lumitaw sa harap namin, isang kalahating bukas na pintong gawa sa aloy. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa siwang.
Sa dulo ng koridor, isang pinto ang lumitaw sa harap namin. Isang kalahating bukas na pintong gawa sa aloy. Isang mahina, puti, at malubog na liwanag ang sumilay sa siwang. Isang matindi at nakakasukang amoy ng dugo ang umalangaw mula sa siwang. Nagpalitan kami ng tingin ni Xiao Benjun. Siya ay tatalon, ako ay magtatago. Pamwesto kami. Ang isa ay nasa kaliwa at ang isa ay nasa kanan, nakadikit sa dingding, dahan-daang lumalapit sa pinto. Muling kumabog ang aming mga puso. Biglang sinipa ni Xiao Benjun ang pinto at gamulong papasok. Sumunod ako ng malapitan, ang baril ko ay nakatutok papasok. Gayunpaman, nang makita namin ang eksena sa loob ng silid, lubos kaming natigilan. Ito ay isang napakalaking, pabilog na sentral na control room, na kasing laki ng isang basketball court. Nakasingit sa mga nakapalibot na dingding ang hindi mabilang na higanteng mga screen, ngunit sa sandaling iyon, lahat ng mga ito ay ganap na madilim. Sa gitna lamang ng silid, sa isang nakataas na plataporma na parang altar, isang emergency light ang suminag, na naglalabas ng mahina at puting liwanag. Ang buong control room ay ganap na magulo. Ang mga mesa at upuan ay nabaligtad. Ang mga dokumento ay nakakalat sa sahig, isang makapal na patong ng alikabok ang bumabalot sa lahat, na parang ang ilan ay dumudugo ng kakaiba, na may mga nakakatakot na ekspresyon, na parang bago mamatay ay nakakita sila ng isang bagay na lubhang nakakatakot, ang ilan ay may mga katawan na nakabaluktot sa kakaibang paraan, lahat ng kanilang mga buto ay nabasag, ang iba ay may nakanganga na butas sa kanilang dibdib, na binuksan ng isang uri ng matalas na sandata. Ang dugo, na ngayon ay namuong kayumangging itim, ay nagtali sa kanila magpakailanman sa malamig na sahig na metal. Ito ang pinangyarihan ng aksidenteng iyon 10 taon na ang nakalilipas. Isang imahe ng impyerno sa lupa. Silang lahat ang mga nangungunang mananaliksik ng proyektong Kunlun Mountain. Bahagyang nanginag ang boses ni Xiao Benjun, halos hindi mapigilan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga bangkay, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at puot. Ang aking tagapagturo, si Profesor Won Tian, ay isa rin sa mga namamahala sa proyekto noon, pagkatapos ng aksidente. Siya ay nakalista bilang nawawala. Palagi akong tumatangging maniwala na namatay siya sa isang lugar na tulad nito. Sinuyod niya ang mga buto ng paisa-isa na parang hinahanap ang pamilyar na figure. Hindi ko siya pinutol. Nanatili akong alerto. Habang pinagmamasdan ang kakaibang control room na iyon, sinabi sa akin ng aking likas na ugali na ang lugar na ito ay mas mapanganib pa kaysa sa laser corridor mula noon. Ang panganib dito ay hindi pisikal, kundi isang matinding pakiramdam ng pang-aapi na nagmumula sa espiritual na kaharian. Parang isang hindi nakikita, masamang enerhiya ang nakasabit sa hangin, sinusundan ang aming mga iniisip at sinisira ang aming kalooban. Napadpad ang aking tingin sa mataas na plataporma. Sa gitna nito ay isang malawak at pabilog na kawalan, na walang laman. Gayunpaman, sa paligid ng mga gilid ng kawalan, nakita ko ang kakaibang mga lilang kristal, kapareho ng kulay at kinang ng mga magagaspang na batong nasamsam namin sa paliparan. Dito nakatago ang banal na susi, bulong ko sa aking sarili. 10 taon na ang nakalilipas. Nawala ba ito rito? Hindi ito nawala. Lumapit si Xiao Benjun, ang kanyang mukha ay namumutla. Nakalabas na ito. Itinuro niya ang mga bangkay ng mga investigador. Tingnan mo, ang kanilang mga sugat ay tila hindi sanhi ng mga sandata, kundi ng isang uri ng enerhiya na sumabog mula sa loob. Lumapit siya sa isang kalansay at yumuko. Ang kalansay ay nakabaluktot sa isang poster ng matinding pagdurusa. Sa pagitan ng mga buto ng mga daliri nito, may nakita siyang isang bagay, isang itim na voice recorder, na malubhang napinsala dahil sa pagkaipit. Sinubukan niyang pindutin ang play button. Sinundan ni Ziz ang isang matalim na electric screech. Mula sa recorder ay nagmula ang isang paos na boses, na nabaluktot ng matinding takot. Sa isang lalaki. Hindi, huwag ka nang kumanta. Tumigil. Ngayon, ang kanyang pagkanta ay nakalalasen. Tumatagos ito sa aking utak matapos ang isang nakakadurog pusong sigaw na hindi tunog ng tao. Biglang tumigil ang pagre-record. Nagkatinginan kami ni Xiao Benjun. Isang lamig ang damaloy mula sa aming mga buntot hanggang sa tuktok ng aming mga ulo. Kumakanta. Anong pagkanta? Dito, bukod sa aming sariling mga tibok ng puso, wala kaming narinig na kahit isang tunog. Teka,
Walang tunog. Bigla kong napagtanto ang isang napakasindak na detalye simula nang pumasok kami sa control room na ito. Masyadong tahimik dito. Walang tunog ng anumang instrumentong gumagana. Walang sistema ng ventilasyon, kahit ang tunog ng aming sariling mga yabag. Parang nilalamon ng ganap na katahimikan na ito ang lahat. Ito ay isang espasyo ng ganap na katahimikan. Nang mapagtanto ko ito, isang matinding sakit ang sumabog sa aking utak, na parang libu-libong karayom na bakal ang sabay-sabay na tumutusok sa aking mga sentido. Isang kakaiba at hindi may lalarawang tunog, nang walang anumang babala, ang umalangaw sa kaibuturan ng aking isipan. Hindi ito tunog na naririnig sa pamamagitan ng mga tainga, ito ay isang daloy ng impormasyon na direktang kumikilos sa espiritual na antas. Ito ay parang isang magulong himig na puno ng kabaliwan at kasamaan. Ang awit ng isang demonyo mula sa ibang mundo. Naririnig ko ang matinding sigaw ni Xiao Benjun, ngunit hindi ako makatugon. Ang aking kamalayan ay mabilis na nilalamon ng nakakatakot na himig na iyon. Nagsisimulang lumitaw ang mga halusinasyon sa harap ng aking mga mata. Nakita ko ang takot na mukha ni Gao Yuan. Nakita ko ang mapang asar ng ngiti ni Xiao Benjun. Nakita ko ang aking Panginoon, si Lina Aidan, na nakahiga sa isang lawa ng dugo. Galit, lungkot, takot, panganib. Nakita ko ang aking Panginoon, si Lina Aidan, na nakahiga sa isang lawa ng dugo. Galit, lungkot, takot. Sa sandaling iyon, lahat ng negatibong emosyon ay lumalakas ng walang limitasyon. Ang aking katinoan ay mabilis na gumuguho. Nababaliw na ako. Gumising ka. Nang malapit na akong lamunin ng kadiliman, isang malakas na sampal ang tumama. Ang aking mukha, ang matinding sakit, ay agad na nagpabalik sa akin sa ilang kailanman. Nakita ko ang duguan, nahihirapan, at nag-aalalang mukha ni Xiao Benjun. Isang patak ng dugo ang damaloy mula sa sulok ng kanyang mga labi. Nang inag ng husto ang kanyang mga labi. Malinaw na naranasan din niya ang pag-atake ng chant, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon kaysa sa akin. Nanatili siyang may malay sa pamamagitan ng pagkagat sa dulo ng kanyang dila. Pigilan ito. Sumigaw siya sa akin ng buong lakas sa isang paos na ungol. Huwag mo itong pakinggan. Huwag mong isipin iyon. Protektahan ang iyong kamalayan. Isa itong psychic attack. Tinikom ko ang aking panga. Kumalat ang lasa ng dugo sa aking bibig. Sinubukan kong ituon ang lahat ng aking atensyon sa sakit upang labanan ang omnipresent chant, ngunit wala itong silbi. Ang chant ay nagiging mas malinaw, mas nababaliw. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. Alam kong hindi ko na kayang magtagal pa. At sa sandaling iyon, sa aking dibdib, ang bagay na lagi kong suot malapit sa aking balat, ang relic ng aking Panginoong si Lina Aidan, isang ordinaryong customs badge, ay biglang naglabas ng isang mahina at mainit na enerhiya. Ang enerhiyang ito, tulad ng isang malinaw na bukal, ay agad na dumadaloy sa aking katawan, na bumabaha sa aking utak. Ang magulong at baliw na pag-awit na iyon, na nahaharap sa mainit na enerhiyang ito, na parang nakikipagtagpo sa kanyang kaaway, ay mabilis na umatras. Nabawi ang kailan-awan ng aking isipan. Nawala rin ang matinding sakit. Napabuntong hininga ako ng malalim. Basang-basa ang buong katawan ko na parang kakaahon ko lang sa tubig. Ikaw, ayos ka lang, Xiao Benjun. Tumingin sa akin si Zhao Benjun, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng paniniwala. Tumango ako at, nakasandal sa dingding, tumayo, ang aking tingin ay nakatuon sa badge sa aking dibdib. Ang badge na iyon, sa sandaling ito, ay naglalabas ng isang mahina, halos hindi mahahalatang gininto ang liwanag. Siya ang nagligtas sa akin. Ano iyon? Napansin din ni Xiao Benjun ang anomalya sa insignia. Mga gamit ng aking Panginoon, sagot ko, hindi ko alam kung bakit sila kumikinang, ngunit tila kaya nilang tiisin ang ganitong uri ng atake sa pag-iisip. Ang tingin ni Xiao Benjun ay naging lubhang komplikado. Tiningnan niya ang batong iyon at pagkatapos ay sa akin na parang gusto niyang maghanap ng isang lihim sa loob ko. At sa sandaling iyon, boom boom boom, ang buong gitnang control room ay nagsimulang yumanig ng marahas. Ang mga itim na screen sa mga dingding, sa sandaling iyon, ay lumiwanag ng lubusan. Hindi datos o kuha ng surveillance ang lumabas sa mga screen, kundi isang mata, isang napakalaking at kakaibang matang nababalutan ng hindi mabilang na lilang ugat. Dahan-daang umikot ang pupil nito hanggang sa tuluyan itong tumangala sa amin ni Xiao Benjun.
Isang sintetikong boses, malamig at walang emosyon, ang umalangaw sa buong control room. Nakita ang panghihimasok ng isang hindi kilalang anyo ng buhay. Nakita ang isang first-level authorization key. Project Arc Phase 2. Sinimulan. Target, Elimination Protocol. Project Arc of Evolution. Agad na namutla ang mukha ni Xiao Benjun. Ang Con-Embo Organization. Na-control na nila ito. Halos hindi natapos magsalita ang boses sa nakataas na plataporma. Sa dating walang laman na pabilog na lukab, dahan-daang bumukas ang ilalim. Isang silindrong platapormang pang-angat na gawa sa isang hindi kilalang metal ang lumitaw mula sa ibaba. Nakapatong sa plataporma ang Object E. Isang napakalaking, irregular na hugis na globo na binubuo ng hindi mabilang na irregular na hugis na mga kristal na kumikinang na may lilang liwanag. Ang laki nito ay katulad ng sa isang maliit na kotse, at ang ibabaw nito ay nababalutan ng hindi mabilang na malalalim, parang mata na mga umiikot na bagay. Ang mga umiikot na bagay na ito ay dahan-daang umiikot, na naglalabas ng isang mystical na liwanag na mabigat sa puso. Nanunuyo ang lalamunan ko habang nakatitig sa napakalaking globo. Ito ang sukdulang sikreto na hinahanap ng bansa sa loob ng 10 taon at itinago sa loob ng 10 taon. Isang nakakatakot na bagay mula sa kalawakan. Ito ang pinagmulan ng lahat. FOM. Ang napakalaking globo ay naglabas ng isang malalim na kalabog, at ang pagyanig sa buong control room ay lalong tumindi. Ang mga nakapalibot na pader ay nagsimulang magbitak, nakanganga sa malalaking bitek. Hindi mabilang na mga cable na metal, itim at makapal na parang mga galame, ang sumibol mula sa mga bitek. Sumugod sila sa amin ng may galit, tulad ng isang grupo ng mga nagising na higanteng sawa. Mag-ingat, sigaw ni Xiao Benjun, hinawakan ako at nagtago sa likod ng isang control console para magtago. Boom! Asterisk hindi pa kami nakakalayo ng isang napakalaking cable na metal ang bumangga sa lugar kung saan kami nakatayo ilang sandali lang ang nakalipas. Ang matigas na sahig na metal na halwang metal ay agad na nabasag, na nag-iwan ng isang malaking bunganga. Mas maraming cable ang sumabog mula sa lahat ng direksyon. Nakapalibot sa amin, hinaranggan nila ang lahat ng aming mga ruta ng pagtakas. Bang, bang, bang. Itinaas ni Xiao Benjun ang kanyang pistola at pinaputukan ang mga nakapalibot sa amin, hinaranggan ang lahat ng aming mga ruta ng pagtakas. Bang, bang, bang. Itinaas ni Xiao Benjun ang kanyang pistola at pinaputukan ang mga nakapaligid sa amin. Hinaranggan nila ang lahat ng aming mga daanan sa pagtakas. Bang, bang. Itinaas ni Xiao Benjun ang kanyang pistola at pinaputukan ang mga ito. Ang mga papalapit na cable ay mabilis na hamampas. Tumama ang mga bala sa ibabaw ng mga cable, lumikha ng mga spark, ngunit nag-iwan lamang ng maliliit na puting tuldok nang hindi nagdudulot ng anumang tunay na pinsala. Walang silbi, sigaw ko. Ang mga bagay na ito ay sariling sistema ng depensa ng base. Hindi sila naaapektuhan ng mga konbensyonal na armas. Kailangan nating hanapin ang control core at i-deactivate ito. Ang control core ay nasa globong iyon. Naunawaan din ni Xiao Benjun ang aking intensyon, ngunit ngayon ay nakulong kami sa likod ng parapet ng mga kumakalat na metal na galame na ito, hindi makalapit sa plataporma. Hinugot niya ang huling bagay na mayroon siya mula sa kanyang tactical vest, isang pilak, hugis diamante, kasing laki ng hinlalaki, high-energy polymer bomb. Nakilala ko ang bagay. Isa itong lihim na espesyal na kagamitan mula sa Ministry of National Security, sapat ang lakas para tumagos sa 1 metro ng bakal, ngunit kailangan nito ng 3 segundo para sumabog. Sa loob ng 3 segundong iyon, magiging buhay na target ito. Hindi naman ito masyadong mapanganib. Agad ko itong tinanggihan. Walang oras. Hindi natitinag ang tingin ni Xiao Benjun. Ito lang ang aming pagkakataon para mabuhay. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makipagtalo. Gamulong siya mula sa likod ng parapet at bumaril palayo. Ngayon ay umungol ako, inilalabas ang lahat ng natitirang bala mula sa aking armas. Hindi ko pinaputukan ang mga cable, kundi ang kisame sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa kisame, ang mga lumang cable at tubo, na tinamaan ng mga bala, ay sumabog kasabay ng pag-ulan ng mga kislap at singaw. Bigla, ang buong control room ay nababalot ng makapal na usok at nakasisilaw na liwanag. Ang tanawin ng mga metal na cable ay sandaling natakpan. Iyon ang mahalaga. Pangalawa, nakarating na si Xiao Benjun sa paanan ng plataporma,
Pinindot ang activation button ng bomba, at buong lakas niyang inihagis ito patungo sa napakalaking lilang globo. Bumaba ka, sigaw niya sa akin kasabay ng huling sigaw, at pagkatapos ay marahas na tinamaan ang kanyang katawan ng isang cable na metal na naputol, na nagpalipad sa kanya. Hindi. Napunit ang aking mga mata habang pinapanood ko ang kanyang katawan na parang dahon na bumagsak sa malayong pader, at pagkatapos ay dahan-daang dumulas sa sahig, na nag-iwan sa akin ng hindi sigurado kung siya ay buhay o patay. At ang pilak na bomba sa hangin ay nag-iwan ng pulang linya ng kawalan ng pag-asa, na damaykit ng eksakto sa ibabaw ng napakalaking globo. Tumigil ang oras sa sandaling iyon. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Boom! Isang nakabibinging dagandong, na kayang basagin ang eardrums. Ang buong mundo sa harap ng aking mga mata ay naging isang nakasisilaw na puting kislap. Ang kakilakilabot na shockwave ay agad na humampas sa buong control room. Pakiramdam ko ay parang isang high-speed na tren ang bumangga sa akin nang walang paligoy-ligoy. Ang aking katawan ay tumilapon pataas at pagkatapos ay bumagsak ng mabigat sa sahig. Ang aking kamalayan, sa pagitan ng matinding sakit at kawalan ng malay, ay mabilis na nawala. Bago ako tuluyang nawala ng malay, naisip kong nakita ko ang napakalaking lilang globo sa gitna ng pagsabog. Ang pagsabog ay hindi nawasak, ang ibabaw lamang nito ay nabasag. Isang enerhiya, mas maitim pa sa kailaliman, mas dalisay pa sa sansinukob, isang maitim na lila, ang dahan-daang lumabas mula sa bitek. Ang huling figure ng mundo ay Dom-Aloy. Ito ang higanteng mata na pumuno sa buong screen. Sa kanyang pupil, isang kislap ng isang mapangutsyang, banayad na baluktot na alaala ang sumilay. Isang mapangutsyang, banayad na baluktot na alaala. At pagkatapos ay dumilim ang lahat. Hindi ko alam kung gaano ako katagal walang malay. Marahil 1 minuto, marahil 1 siglo. Ang kamalayan ay hinayla pabalik sa aking katawan sa gitna ng isang matinding koma at matinding sakit. Nagising ako. Ang buong mundo ay nag-ulo. Ang aking ulo, na parang tinamaan ng isang malaking martilyo, ay labis na nasaktan na parang mabibiyak. Isang patuloy, mataas na dalas na pag-ugong ang pumuno sa aking mga tainga. Sinubukan kong idilat ang aking mga mata. Lahat ay malabo. Hindi mabilang na itim na batik ang mabilis na tumalon sa aking larangan ng paningin. Naramdaman ko ang lasa ng dugo, maalat at maasim, ay tumulo sa aking noo. Kumabog ng malakas ang puso ko. Naulisahan ko ang dugo, maalat at maasim. Tumulo ito sa aking noo at natakpan ang aking mga mata. Itinaas ko ang aking kamay, sinusubukang panasa ng dugo sa aking mukha, ngunit naramdaman kong ang aking braso ay kasing bigat ng tingga. Bawat bahagyang paggalaw ay pilit na pumipilit sa bawat kalamnan sa aking katawan, na nagdudulot ng matinding sakit. Pilit akong napaupo sa sahig, ilang beses na sinubukang umupo. Nabigo ako. Sa wakas, dahil nakasandal ako sa isang nabaligtad na metal sheet, nagawa kong iangat ang aking itaas na bahagi ng katawan. Unti-unting lumino ang aking paningin. Pagkatapos ay nakita ko ang eksena sa harap ko, impyerno sa lupa. Muling umalangaw sa aking isipan ang salitang iyon. Ang buong control room ay isang tambak ng mga durog na bato. Ang console kung saan kami nagtatago ay nabasag ng shockwave mula sa kisame. Ang mga pilipit na metal na cable, tulad ng mga higanteng patay na ahas, ay nakalawit ng mahina. May mga mapanganib na kislap pa rin sa mga siwang. Ang napakalaking screen sa dingding ay tuluyang nabasag, na nag-iiwan sa lahat ng bagay sa kadiliman. Isang masangsang na amoy ng pulbura at sinunog na protina ang nakalawit sa hangin. Ang lakas ng high-energy polymerization bomb ay higit pa sa aking imahinasyon. Halos winasak nito ang lahat ng bagay dito. Ang aking tingin, na tumatagos sa makapal na usok, ay lumipat sa mataas na platapormang iyon. Naroon pa rin ang plataporma. Sa itaas ng plataporma, ang napakalaki at tallest na lilang globo ay naroon din. Tahimik itong lumulutang na may nakakatakot na bitak sa ibabaw nito, ngunit ang dalisay at maitim na lilang enerhiya na dating Dom-Aloy sa bitak ay wala na. Para itong isang kahon ni Pandora na nabuksan. Ang mga kalamidad sa loob ay pinakawalan, habang ang kahon mismo ay tumahimik. Biglang nanlumo ang aking puso. Xiao Benjun. Bigla ko siyang naalala, ang babaeng tumahimik. Biglang nanlumo ang aking puso. Xiao Benjun. Bigla kong naalala siya,
Ang babaeng, ilang segundo ang nakalipas, ay marahas na tinamaan ng mga cable na metal. Parang baliw, sinimulan kong hanapin ang kanyang boses sa gitna ng mga labi. Xiao Benjon, paus kong sigaw. Umalangaw ang aking boses sa walang laman at tahimik na control room. Napakahina ng tunog nito, napakawalang lakas. Xiao Benjon, sagutin mo ako. Walang sumagot, tanging ang aking alingawngaw lamang. Tumalbog ito sa malamig na mga dingding na metal. Ang takot, parang nagyayelong kamay, ay mahigpit na humawak sa aking puso. Patay na siya. Namatay siya na pinoprotektahan ako, tinutupad ang misyon. Hindi ako naniniwala. Tiniis ko ang matinding sakit sa buong katawan ko, gumagapang gamit ang aking mga kamay at paa sa mga guho, itinutulak ito isa-isa. Ang mabibigat na piraso ng metal, ang aking mga daliri ay nagdurugo mula sa matutulis na gilid, ngunit wala akong naramdamang sakit, isang isip lamang ang sumubok sa akin. Upang mahanap siya, kailangan ko siyang hanapin, upang makita siyang buhay o patay, sa wakas. Sa likod ng isang tumpok ng mga gumuhong cabinet ng server, natagpuan ko siya. Nakahiga siya roon na natatakpan ng alikabok at mga kalat, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, walang kulay, isang patak ng pulang dugo sa sulok ng kanyang mga labi, ang kanyang uniforme sa labanan ay napunit sa ilang mga lugar. Binasa ng dugo ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, hindi gumagalaw, na parang hindi na siya humihinga. Isang malakas na ugong ang tumunog sa aking ulo. Lahat ay naging walang laman. Tumigil ang oras sa sandaling iyon. Inabot ko, nanginginig, patungo sa kanyang ilong, malamig, ganap na malamig. Agad na nagyelo ang aking mundo. Gumuho ang aking mundo nang malapit na akong lamunin ng kawalan ng pag-asa. Tila sinalo ng dulo ng aking mga daliri ang isang napakahina, halos hindi mahahalatang agos ng hangin. Sobrang hina, ngunit totoo. Buhay pa siya. Humihinga pa siya. Isang alon ng euphoria ang dumaloy sa kanya. Parang isang rumaragasang baha, hinugasan nito ang lahat ng kawalan ng pag-asa at sakit. Maingat kong inilayo ang mga batong nakatakip sa kanya at hinayla palabas. Mula sa mga guho, ang kanyang katawan ay napakagaan at napakalamig. Idinikit ko ang aking tainga sa kanyang dibdib. Narinig ko ito. Narinig ko ang tibok ng puso. Mahina, ngunit napakatatag. Sunod-sunod ang pintig, parang mga pakpak ng isang naghihingalong paru-paro na nahihirapang lumipad. Sinuri ko ang kanyang mga sugat. Malala ang mga ito. Ang kanyang kaliwang braso ay nakabaluktot sa isang hindi natural na anggulo, malinaw na bali. Mayroon siyang malaking pasa sa kanyang likod. Sigurado mula sa isang malakas na suntok, marahil ay nasira ang kanyang mga panloob na organo. Ang pinakamalalang sugat ay ang nasa kanyang noo, isang malalim na hiwa na naglantad sa buto. Patuloy na dumaloy ang dugo. Kailangan kong pigilan agad ang pagdurugo. Pinunit ko ang isang piraso ng aking malinis pa ring damit at idiniin ito ng malakas sa kanyang sugat, ngunit wala itong silbi. Agad na bumalot ang dugo sa tela. Kung magpapatuloy ito, magdurugo siya hanggang sa mamatay. Ano ang gagawin? Walang kagamitang medikal dito. Nakulong kami sa isinumpang lugar na ito, nakahiwalay sa mundo. Pinanood ko ang kanyang mukha na lalong namumutla dahil sa pagkawala ng dugo, at nadurog ang aking puso. Noon nagsimulang maglabas muli ng mahina at mainit na enerhiya ang customs badge na suot ko sa aking dibdib, ang dating pagmamayari ng aking Panginoong si Lina Aidon. Parang ginagabayan ng kakaibang disenyo, tinanggal ko ang badge at dahan-daang inilagay ito sa sugat sa noo ni Xiao Benjon. Nangyari ang himala nang dumampi ang malamig na metal sa sugat. Naglabas ito ng isang malambot na haw, isang halo ng gininto ang liwanag. Ang liwanag na iyon, na parang may sariling buhay, ay bumalot sa sugat, ang dugong patuloy na dumadaloy. Pagkatapos, sa harap mismo ng aking mga mata, dahan-dahan itong tumigil. Ang laman at balat sa paligid ng sugat ay nagsimulang pumihil. Ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito sa harap ng aking mga mata ay nag-iwan sa akin na hindi makapagsalita. Natigilan. Anong uri ng nilalang ito? Hindi lamang nito kayang tiisin ang mga psychic attack, kundi nagpapagaling din ito ng mga sugat. Guro, anong klaseng hindi maintindihang sikreto ang ipinagkatiwala mo sa akin? Wala akong oras para mag-imbestiga. Ang alam ko lang ay ligtas na si Xiao Benjon sa ngayon. Nakahinga ako ng maluwag, at ang buong katawan ko, na parang pagod, ay bumagsak sa sahig.
Ang pagod ng pagkaligtas ay bumalot sa akin na parang alon. Samandal ako sa pader, humihingal ng malalim, at nang sandaling iyon, sa gilid ng aking mata, nakita ko ang kabilang panig ng control room. Ang mga kalansay ng mga mananaliksik na dapat sana ay namatay 10 taon na ang nakalilipas ay gumagalaw. Hindi ito isang halusinasyon. Nakita ko ito ng malinaw. Ang mga mapuputing buto na nakakalat sa paligid ng plataporma, mahigit 100 ang mga ito. Nagsimula silang manginig ng marahang sa napakabagal at nakakakilabot na paraan, na parang isang di nakikitang puwersa ang gumigising sa kanila mula sa kanilang mahimbing na pagtulog. Agad na nanlamig ang aking dugo, isang lamig na mas matindi kaysa sa naramdaman ko bago ang mga metal na galami ay tumakbo mula sa aking mga paa hanggang sa tuktok ng aking ulo. Sa likas na ugali, pinrotektahan ko ang walang malay na si Xiao Benjun. Sa likuran ko, itinaas ko ang aking sandata at tinutok ang mga nag-iibang kalansay, ngunit ang aking kamay ay nanginag ng marahas, nang hindi mapigilan. Nakita ko ang mga mantsa ng dugo na iyon, na tuyo at kayumanggina, ay muling naging matangkad, parang maliliit, kulay ube na itim na ahas na gumagapang mula sa lupa at muling kumakapit sa mga katawan ng mga kalansay. Ito ang masamang enerhiya na nagmumula sa bitak ng banal na liwanag. Hindi ito nawala, nakahanap lamang ito ng bagong host. Putok, putok, ang mga tunog ng pagngangalit ng mga buto na parang nagtataas ng ngipin ay umalangaw sa tahimik na control room. Ang mga kalansay na nakahiga sa sahig, ang kanilang mga buto ay napipilitang muling ayusin at tipunin. Unti-unti silang tumataas. Hindi ito tumataas. Ang kanilang mga katawan, sa isang baluktot na posturya na ganap na lumalabag sa anatomiya ng tao, ay napipilitang suportahan ang kanilang mga sarili ng kulay ube na itim na enerhiya. Nagsimulang tumubo ang mga bagay sa kanila, mga kristal na medyo transparent na kumikinang na may masamang lila. Ang mga kristal na ito, tulad ng pinakamatakaw na baging na parasitiko, ay sumibol mula sa mga puwang sa pagitan ng kanilang mga buto, nilalamon ang kanilang mga buto, ang kanilang laman, at ang mga labi ng kanilang mga damit. Pagkatapos, sa nakakatakot na bilis, dumami at kumalat sila. Sa loob lamang ng ilang 10 segundo, ang mga kalansay na iyon ay ganap na nagbago. Hindi na sila nag-anyong tao, kundi naging mga deformed na halimaw, na binubuo ng lilang kristal, na may kakaibang mga hugis. Ang kanilang mga katawan ay may medyo transparent at malas na tekstura. Sa pamamagitan ng patong na iyon ng kristal, makikita pa nga ang maitim na lilang enerhiya na mabagal na dumadaloy sa loob nila. Ang kanilang mga ulo ay walang mga katangian ng mukha, tanging isang makinis, malasalaming ibabaw ng kristal. Wala silang mga armas. Nang walang anumang ingay, tahimik lamang silang nakatayo roon. Nakatayo nang hindi gumagalaw, 100 walang umiiral na mga mata. Nakatayo nang hindi gumagalaw, 100 walang umiiral na mga mata. Sabay-sabay silang lumingon sa kinatatayuan namin ni Xiao Benjun. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nanigas ang aking kaluluwa. Hindi na ako nakaharap sa isang mauunawaang kaaway ng anumang uri, kundi isang bagay na dalisay, lampas sa pangunawa ng tao, ang takot sa kailaliman. Pinapanood nila kami, sinusuri kami, at hinuhusgahan kami. Ito ay mas nakakapanlumo kaysa sa anumang kabaliwan ng mga sigaw at pag-atake. Noon din, si Xiao Benjun sa aking mga bisig ay nagpakawala ng isang tunog ng sakit. Nagising siya, bahagyang kumikislap ang kanyang mga pilikmata. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay sa simula ay nalilito at walang laman, ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, sa kanyang mga mata, na palaging kasing lamig ng yelo, isang kakilakilabot na imposibleng itago ang lumitaw sa unang pagkakataon. Ano ba yan? Ang kanyang boses ay paos, mahina, at puno ng hindi katotohanan. Huwag kang gumalaw. Pinigilan ko ang kanyang katawan habang sinusubukan niyang magpumilit na bumangon. Ito ang enerhiya ng mahiwagang banal na lason, ang mga katawang iyon na kanyang nahawahan. Nanginag ng husto ang katawan ni Xiao Benjun. Naintindihan din niya ito. Ang ibig sabihin nito ay ang pangalawang yugto ng Plan Arch, bulong niya sa sarili. Paglilinis, pag-aalis. Kaya ito ang kanilang paglilinis. Gusto nilang gawing kanila ang lugar na ito. Xiaowe, kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Xiaoshuo, ang mga kristal na halimaw ba ang organisasyong Arca?
Isang bagong uri na gusto nilang likhain, isang kristal na katawan na binubuo ng masamang enerhiyang iyon. Habang nag-uusap kami, ang mga kristal na halimaw na iyon ay gumawa ng isang bagong galaw. Isa sa kanila, ang pinakamalapit sa amin, ay dahan-daang itinaas ang braso nito. Hindi na ito matatawag na braso. Ito ay isang tangkay na binubuo ng hindi mabilang na magkakasamang lilang kristal na kumikinang sa malamig at matalas na liwanag. Isang kumpol ng mga kristal. Itinuro nito sa amin. Pagkatapos, ang katawan nito ay nagsimulang matunon na parang estatwa ng wax na inihaw sa mataas na temperatura. Ang katawan nito ay mabilis na naging isang lawa ng malapot at lilang likido. Ang lawa ng likidong iyon ay mabilis na kumalat sa lupa, na parang may buhay na dumadaloy patungo sa amin. Ang layunin nito ay hindi kami atakihin, kundi baguhin kami. Gusto rin itong gawing mga halimaw na katulad nila. Tara na. Wala na akong oras para mag-isip pa. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ko ang mahinang si Xiao Benjon sa aking likuran at tumalikod para tumakbo. Mabilis ang takbo ng aking isipan. Nahaharangan ang labasan. Ang lugar na ito ay naging isang desperadong at selyadong hola. Saan pa ako maaaring pumunta? Ang mapa. Ang mapa ng control room. Napatingin ako sa mga sirang console. Karamihan ay mga scrap metal na ngayon, ngunit sa isang sulok, isang emergency terminal ang nakabaon sa dingding. Naiilawan pa rin ang screen nito, pasan si Xiao Benjon sa aking likuran. Gamit ang lahat ng aking lakas, tumakbo ako papunta roon. Binitawan ko siya, hawak ang aking sandata sa isang kamay, handa nang bunutin ito. Gamit ang kabilang kamay, balisang-balisa kong inayos ang maalikabok na touchscreen, itinaas ang istrukturang schematico ng base. Mas mabilis, mas mabilis.